Upang mapatunayan kung gulay na nga ang babae, kumuha pa ng hiringgilya ang mamamatay tao at paulit-ulit na sinaksak sa hita. Nagbuntong hininga lang nang makitang hindi ito gumalaw o tumugon. Kamakailan, sa party ng isang chaebol, ang waitress na babae ay aksidenteng nahulog sa pool nang kumuha ng inumin. Umakyat siya at piniga ang tubig sa katawan sa harap ng salamin, hindi alam na may mga matang nakatitig sa kanya sa likod nito. Ang ganda at perpektong pangangatawan ng babae ay nagpakilig sa anak ng chaebol at nagpagana ng kanyang imahinasyon. Pagkatapos ng party, habang naglilinis siya ng silid, lumapit si Heman. Aalis na sana ang babae pero pinigilan siya ni Heman at inalok ng inumin. Sinubukan ni Heman na galawin siya. Sa takot, kinuha ng babae ang isang bote at binasag ito sa ulo ni Heman. Tumakbo ang babae sa takot at nabangga sa isang lalaking may salamin. Nakiusap siya sa lalaking iyon na tulungan siya. Sa hindi inaasahan, kaibigan pala ni Jack ang anak ng chaebol. Hindi lang hindi niya iniligtas, itinapon pa niya sa lupa. Takot at walang magawa ang dalaga, pero anong magagawa niya sa dalawang lalaki? Desperadong lumaban na lang siya, umaasang magkakaroon ng himala. Sa sandaling iyon, nais niyang may dumating para tumulong sa kanya. Samantala, ang medyo nag-aalalang ama ng dalaga ay pumunta sa villa ng mayayaman. Tinawag ng ama ang pangalan ng anak at tumingin sa paligid. Bigla niyang narinig ang sigaw ng anak mula sa itaas. Nang mapagtantong may mali, tumakbo siya pataas at nakita ang lalaking nakasalamin. Nakita ng ama na nag-aalala ang lalaki at alam niyang may problema. Dali-dali siyang lumapit para iligtas ang kanyang anak. Pinigilan siya ng lalaking may salamin. Nag-away sila pero hindi kalaban ng ama ang binata. Sa huli, itinulak ni Jack siya pababa ng hagdanan. Nang makita ito, hindi alam ni Jack ang gagawin. Tumakbo siya para tingnan ang sitwasyon, ngunit natuklasan niyang wala ng buhay ang ama ng dalaga. Sa sandaling iyon, hindi pa rin sumusuko ang anak ng chaebol. Hindi niya alam ang nangyayari sa ibaba. Itinulak niya ang dalaga sa kama. Pagkatapos, pinunit niya ang damit nito ng parang baliw. Kahit anong sigaw ng dalaga, walang silbi. Lumaban siya at sinipa palayo si Heman. Pagkatapos ay tumakbo siya sa balkonahe. Nang makitang papasok si Heman, umakyat ang dalaga sa labas ng bakod ng balkonahe. Pinakiusapan siya ni Heman na huwag gumawa ng kahangalan. Sa isang iglap, ang puting niebe ay naging pula. Lubos na nabigla si Heman. Natisod siya pababa ng hagdan. Gusto niyang humingi ng tulong kay Jack, ngunit may nakita siyang nakahiga sa ibaba. Nagtago ang dalawa sa isang sulok, natatakot at nanginginig. Sinabi ni Heman kay Jack na may ibang tao sa labas. Tumakbo siya palabas ng kwarto. Lumapit siya sa babaeng walang malay. Sinundan siya ni Jack palabas. Hindi sila makapaniwala na bigla na lang namatay ang dalawang tao. Matapos ang ilang sisi, si Jack ang unang nakabawi ng katinuan. Malapit nang matapos ang kanilang buhay. Iminungkahi ni Jack na itago ang mga bangkay at umalis nang hindi nahuhuli. Nagpasya silang magkunwaring aksidente sa kotse ng mag-ama para makaiwas sa sisi. Habang inilalipat ang bangkay sa kotse, biglang dumating ang nakababatang kapatid at ang driver. Nakita ni Driver Wu na duguan sila at tinanong kung anong nangyari. Nang makitang hindi na maitatago, inamin ni Heman na may napatay siya. Nakiusap siya kay Driver Wu na itago ang kanilang lihim. Biglang bumalik si Annie para kunin ang kwintas na brilyante. Habang paalis na siya, inaagaw ng kanyang kapatid ang kwintas. Nang makitang duguan si Heman, tinanong ni Annie kung anong nangyari. Sinabihan siya ng kapatid na huwag magtanong at umalis agad. Pagkatapos, inilagay ni Heman ang kwintas sa leeg ng babae. Bigla niyang naramdaman na humihinga pa pala ito. Pero nakarating na sila sa puntong ito. Pinili ng dalawa na sumabay sa agos. Nagtungo sila sa talampas at inilagay ang mag-ama sa unahan. Pagkatapos, sabay-sabay nilang itinulak ang kotse pababa. Isang dating masayang pamilya ay bigla na lang nawasak. Habang bumababa ang kotse, ngumiti sila ng may tagumpay. Noon, naghihintay pa ang ina sa pag-uwi ng mag-ama. Nag-aalala, lumabas siya para hanapin sila. Nalaman niyang tapos na ang party at wala ng tao. Paalis na siya nang makita sina Heman at Jack sa taxi. Hindi niya inisip na may kinalaman sila sa pagkamatay. Bumalik ang dalawa sa villa at nilinis ang lugar. Sinunog din nila ang mga damit na may dugo. Iminungkahi ni Jack na tumulong ang kapatid ni Heman. Tinawagan niya si Annie para mag-report ng nawawalang kwintas. Gusto ni Heman na kunwaring ninakaw ito ng babae at tumalon. Si Huazu ang pangalan ng babae. Kahit mahirap sila, mahal na mahal siya ng pamilya at may nobyo siya ng matagal na. Pangarap ni Huazu maging artista at napasa niya ang audition. Pero nainggit ang anak ng mayaman na gusto rin ang nobyo ni Huazu. Naiinis si Annie sa tagumpay ni Huazu, kaya lagi siyang hinahamak at pinapahiya sa mga party. Buntis pala si Huazu, pero bago masabi sa nobyo, sinalakay siya ni Heman.
Nagulat si Annie nang malaman na pumatay ang kapatid at si Jack. Sa pakiusap ni Heman, pumayag si Annie na itago ang krimen. May alitan na sila ni Huazu noon pa sa paligsahan. Nabawasan ang takot ni Annie nang mamatay si Huazu. Akala nila perpekto ang pagkakagawa nila ng krimen. Inayos ni Heman ang orasan sa kotse. At nagkunwaring natutulog, naghihintay sa kasintahan. Sinadya niyang tanungin kung anong oras na. Sinulyapan ng kasintahan ang oras sa kotse at sinabi sa kanya. Humiwalay si Jack kay Heman at nagpunta sa bar para magparty buong gabi. Ginawa nila ito para lumikha ng alibi. Kinabukasan, dumating ang pulis at dinala ang mag-ama sa ospital. Nalaman ng ina ni Huazu na namatay ang anak at asawa at ganap na bumagsak. May tsansa pang mabuhay si Huazu pero hindi maganda ang sitwasyon. Kahit mabuhay siya, baka maging gulay na lang. Mabilis ding dumating ang kanyang kasintahan. Nang makita si Huazu na malubhang sugatan, nahirapan siyang tanggapin ito. Si Officer Park, tagapangasiwa ng kaso, ay bihasa sa mga ganitong pagpatay. Batay sa mga bakas ng paa sa eksena at peking aksidente ng kotse, natagpuan din ang pinagmulan ng isang butones sa loob. May mga bakas din ng dugo at fingerprint ng mamamatay tao sa katawan ni Huazu. Gaya ng inaasahan, si Heman ang unang naaresto. Ngunit nang tanungin ni Officer Park, tumanggi siyang umamin sa pagkakasala. Ang sikat niyang kasintahan ay dumating bilang saksi sa alibi. Tinanong ni Officer Park kung anong oras na. Sinabi ng babae na iyon ang oras na nakita niya sa kotse. Pinatawag din si Annie sa istasyon at iniulat ang pagnanakaw ng kwintas ayon sa utos ng kapatid. Naramdaman ni Officer Park na maraming kahina-hinalang punto para isara ang kaso ng ganoon. Ngunit ng gabing iyon, nakipagkita sa kanya ang mga ama ng magkabilang panig. Isa ay anak ng chaebol, ang isa naman ay anak ng miyembro ng parlamento. Sa pamimilit at panunuhol ng dalawa, napilitan si Officer Park makompromiso. Pinalaya si Heman kinabukasan at inuri ang kaso bilang aksidente. Nagdulot ito ng malaking kaguluhan at nakakuha ng pansin ni Paul. Pumasok ang ina ni Huazu sa istasyon ng pulisya. Hindi niya tinanggap ang hatol dahil nakita niya sina Heman at Jack na bumalik sa villa ng gabing iyon. Ang pagkamatay ng mag-ama ay tiyak na may kaugnayan sa dalawang lalaking iyon. Gayunman, nang hihina ang ina at kinaladkad palabas ng gabing iyon, dumiretso siya sa chaebol chairman para humingi ng paliwanag. Nag-aaway ang dalawa nang masaksihan ng asawa ng chaebol na kakauwi lang. Narinig niya ang lihim nilang pag-uusap. Napag-alaman na namolestya ng chairman ng chaebol ang ina ni Huazu. Dahil dito, nagalit ang asawa ng chaebol. Naisip niya na sadyang nilapitan ng ina ni Huazu ang kanyang asawa. Dahil dito, nag-alok ang asawa ng malaking halaga kay Driver Wu para alisin si Huazu at ang anak. Tinapik ni Driver Wu ang dibdib at nangakong tatapusin ang gawain. Pagkatalas ng ina ni Huazu sa chairman, isang mabilis na kotse ang bumangga at nagpalipad sa kanya. Hindi umalis si Driver Wu hanggang tumigil ang paggalaw ng babae. Nasugatan na naman ang nobyo ni Huazu. Sa loob ng ilang araw, ganito kalaking pagbabago ang nangyari sa masayang pamilya. Dahil dito, labis na nalulungkot si Danny. Gayunpaman, hindi pa ito ang katapusan. Si Driver Wu ay inatasan ng asawa ng chaebol. Nang walang tao, binalak niyang gawin ulit kay Huazu at nakita niyang kaakit-akit si Huazu. Hindi lang siya hinalikan. Inilagay din niya ang kamay sa ilalim ng kumot. Si Huazu na walang malay ay walang magawa kundi hayaan siyang gawin ang gusto. Ngayong di nabanta si Huazu, mas naging mapangahas si Driver Wu. Ikinwento ng driver kung paano pinalabas na aksidente ang nangyari sa mag-ama at ang kanyang ina ay pinatay din ng sariling hit and run. Sa matinding gulat, gumalaw ang kamay ni Huazu. Nalapit ng patayin ni Driver Wu si Huayu. Buti na lang dumating ang nurse at pinigilan siya. Tumayo si Driver Wu at nagsinungaling na kamag-anak siya ni Huayu. Pinaalis siya ng nurse. Lahat ng ito'y malalim na nakaukit sa puso ni Huayu. Inulat ni Driver Wu na hindi nabanta si Huayu at malapit nang mamatay kaya di na kailangan gumawa ng aksyon. Nang marinig ito, ang Chairman Senador Bai at Officer Park ay nagpahinga ng maluwag. Tinawagan ni Humi ng ama. Sinabi nitong tapos na ang usapin, wala nang dapat alalahanin. Lubos na natuwa ang mag-ina sa balitang ito. Mula ng aksidente ng pamilya Huayu, hindi makayanan ni Danny ang sakit. Iniisip niya ang mga alaala nila ni Huayu at hindi niya ito makayanan. Buong araw siyang umiiyak at nalulunod sa alak. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Annie. Sinamantala niya ang pagkalito ni Danny at lihim na naglagay ng bagay sa baso nito. Kinabukasan, nagising si Danny na lubos na nalilito. Habang paalis na siya, pinigilan siya ni Annie. Sa mga akusasyon ni Annie, lalo siyang naawa kay Huayu na nakikipaglaban pa sa kamatayan. Ngunit hindi alam ni Danny na nahulog siya sa bitag ni Annie.
Ayaw ni Annie na maging responsable si Danny pero gusto niyang mag-isip ito ng mabuti. Gaano katagal siya mag-aalaga ng paralisadong tao sa kama? Sulit ba talaga itong sirain ang buhay niya? Ang mga salitang ito ay medyo nag-aalinlangan kay Danny. Nang gabing iyon, pumunta siya sa ward ni Huayu. Kahit guilty, sinabi niyang makikipaghiwalay siya at pakakasalan si Annie. Kinamumuhian ni Danny ang sarili pero wala siyang lakas loob na protektahan si Huayu. Ang pakiramdam ng kawalan ng magawa ay nagpatibok ng kanyang puso. Habang nakahiga sa kama, napaluha rin si Huayu sa kalungkutan. Si Huayu, na ulila, ay binati ng isang mapagmalasakit na nurse ng araw na iyon. Sa kanyang maingat na pag-aalaga, 1 taon ang lumipas ng napakabilis. Nang araw na iyon, nagulat ang nurse nang makitang gusto ni Huayu na umupo. Gayunman, medyo nanghihina pa rin siya matapos gumaling. Tuwang-tuwa ang tagapag-alaga at tatawag sa doktor. Ngunit pinigilan siya ni Huayu. Hindi niya dapat ibunyag na nagising na siya. Kung hindi, baka mapatay na naman siya. Kalaunan, si Paul, kamag-anak ng tagapag-alaga, ay dumating sa silid. Ang unang tanong ni Huayu nang magising ay kung nasaan ang kanyang anak. Bagamat di makagalaw, alam niyang ipinanganak na ang kanyang anak. Gayunman, sinabi ni Paul na namatay ang bata pagkatapos ipanganak. Nawala na ang huling kislap ng pag-asa. Nalungkot si Huayu ngunit wala siyang panahon para magluksa. Ang lahat ng kasawian ay dulot ng pamilyang Chaebol at dito nagsimulang umusbong ang apoy ng paghihiganti. Pinatay din ng pamilyang Chaebol ang ama ni Paul. Inalagaan niya si Huayu para makakuha ng ebidensya laban sa mga krimen ng pamilyang Chaebol. Noon, ang ama ni Paul at ang chairman ng Chaebol ay nagtayo ng negosyong imperyo. Dahil sa problema sa pera, sinisiyasat ang ama ni Paul. Maya-maya, natagpuan ang bangkay ng kanyang ama sa ilog. Isinara ng pulisya ang kaso bilang pagpapakamatay dahil sa guilt. Bago siya namatay, nagbigay ang ama niya ng mga dokumento sa kanyang tiyahin. Sa pamamagitan ng mga ito, may mga natuklasang pahiwatig. Maraming kahina-hinalang punto. Determinado si Paul na alamin ang totoo at ipagtanggol ang katarungan. Lubos na nagpapasalamat si Huayu sa tiyahin ni Paul sa pag-aalaga sa kanya. Ikinuwento niya ang kanyang mga karanasan, pati ang pang-aabuso nang siya'y walang malay. Sa pag-alala ng mga ito, umiiyak ngayon si Huayu. Labis na nalungkot si Paul at ang kanyang tiyahin nang malaman nila ito. Pareho silang may malalim na galit, kaya magsasama sila laban sa pamilyang Chaebol. Ngayon, hindi dapat kumalat na nagising na si Huayu. Kung hindi, uusigin siya ng pamilyang Chaebol, kaya kailangan siyang ilipat agad. Gayunpaman, nang gabing iyon, dumating muli si Driver Wu. Si Huayu, nagising na, ay tiniis ang kabastusan ni Driver Wu para hindi siya mabunyag. Sa kritikal na sandaling iyon, mabuti na lang at dumating si Tia Paul sa tamang oras. Nakita ni Tia ang nangyari at nagbanta na tatawag siya ng pulis kung hindi sila aalis. Pagkaalis ni Wu, sinabi ni Huayu na siya ang pumatay sa kanyang ina at inabuso siya. Napagtanto na hindi mapapayapa ang mga tao habang buhay si Huizi. Kailangan niyang ilipat si Huizi agad o babalik ang lalaking iyon. Kaya sinimulan nila ng tiyahin ang operasyon ng gabing iyon. Gaya ng inaasahan, bumalik si Wu. Nang mapansing wala na si Huizi, nagpanik siya. Agad niyang ipinaalam kay Heman ang nangyari. Hindi nagtagal, natanggap din ni Officer Park ang tawag. Gumamit siya ng posisyon para maharang ang kotse ni Paul. Nagsinungaling ang tiyahin na ipinadala si Huizi sa kamag-anak. Hindi sila pinigilan ni Officer Park at hinayaang dumaan. Tumingin si Huizi sa dating tahanan mula sa malayo. Iba na ang lahat ngayon, nawala na ang magagandang araw. Ginawang lakas ang lungkot, nais parusahan ang mga salarin. Kinabukasan, sa tulong ni Officer Park, natagpuan si Huizi. Nalaman na ipinadala siya sa malalayong kamag-anak. Ayon sa sabi-sabi, isang matandang mag-asawa ang umampon kay Huizi dahil wala nang pag-asang gumaling siya. Gastos lang daw sa pagpapagamot, kaya't naisipan nilang alagaan na lang siya hanggang sa huling hininga. Agad-agad, isinumbong ito ni Officer Park sa chairman ng kumpanya at kay Senador Bai. Ang dalawang lalaking nakahinga ng maluwag ay nagpabaya, ngunit hindi ganoon ang tingin ni Heman at Jack. Para sa kanila, habang buhay si Huizi, panganib siya. Kaya't nagpasya silang kumilos ng gabing iyon para tuluyang patayin siya. Inutusan si Driver Wu na mag-imbestiga, ngunit nahuli siya ni Paul. Inayos na niya ang lahat para kay Huizi. Gusto lang niyang tuluyang mawala si Huizi. Nang gabing iyon, nagmadali sina Heman at Jack patungo sa nayon ni Huizi. Samantala, binigyan ni Paul ang mag-asawa ng malaking halaga para umalis sila. Kumuha sila ng bangkay, pinuno ang bahay ng gasolina at sinunog ito. Sa sandaling ito, nag-aapoy din ang paghihiganti ni Huizi. Inalis niya ang singsing ng kasintahan at itinapon sa apoy. Hindi na umiiral si Huizi. Ang nagngangalit na sunog ay umani ng maraming residente. Nang dumating si Heman, nalaman na nasa loob pa si Huizi. Lihim silang nagalak.
Dumating ang apoy sa tamang oras. Maaari silang magpahinga ng walang gagawin. Ngunit, malapit lang, pinagmamasdan sila ni Huizi. Sa libing ni Huizi, umiyak ng todo si Danny. Binigay ng kaklase ang singsing mula sa sunog, di niya matanggap. Kahit anong gawin, di niya ito maalis. Pagkatapos, galit siyang tumalikod at umalis. Tumingin sa singsing, nanginig si Danny. Sinisi niya sarili kung di sana siya bumitaw. Hindi sana naranasan ni Huizi ang ganitong kapalaran. Umupo siya sa hagdan at umiyak ng malakas. Nakita ito ni Huizi, ngunit alam niya sa puso na para maghiganti, kailangan niyang kalimutan ang lahat. Nangako si Huizi sa kanyang mga magulang na maghihiganti siya. Gagawin niyang makaranas ng mas matinding sakit ang mga taong nanakit sa kanila at sa kanya. Sa tulong ni Paul, mag-aaral si Huizi sa ibang bansa. Umalis siya ng puno ng galit. Bago umalis, sumumpa si Huizi na sa pagbalik niya, katapusan na ng mga taong iyon. Lumipas ang 7 taon ng napakabilis. Nakapasok din si Paul sa konglomerado ng mayamang pamilya at naging sekretaryo nila. Sinundo niya si Heman sa paliparan. Mula sa pag-aaral sa ibang bansa, biglang lumitaw si Huizi. Binago niya ang pangalan at bumalik ng may karangalan. Nais niyang parusahan ang mga taong nakasakit sa kanya at sa kanyang mga magulang. Napatingin si Heman sa pamilyar na likurang iyon at nakaramdam ng bahagyang pagkabalisa. Hindi niya inaasahan na nakaligtas pala si Huizi noong taong iyon. Ngayon, bumalik siya para maghigante. Habang nag-iisip si Heman, biglang dumating ang kanyang kasintahang si Lucy. Unang binisita ni Huizi ang kanyang mga magulang para ipaalam na bumalik na siya. Pagkatapos, sinimulan niyang subaybayan ang bawat kilos ng kanyang mga kaaway. Inaasam din niya ang reaksyon ng mga ito kapag nakita siya. Sa nakalipas na 7 taon, nakuha ni Paul ang tiwala ni Pangulong Jiang. Pinabantayan siya ni Senador Bai sa mga kaklase ni Paul at nagtrabaho siya sa bar ni Pangulong Jiang. May mga tauhan din si Jack na inilagay ni Paul doon. Maging ang yaya sa bahay ni Pangulong Jiang ay ipinadala 5 taon na ang nakalipas. Ang mga taong ito ay may hinanakit laban sa kanila sa iba't ibang antas. Ngayong handa na ang lahat, naghihintay na lang sila ng tamang pagkakataon. Sisimulan ni Huizi ang plano ng paghihigante. Una, kailangan niyang kumbinsihin sila na siya'y ibang tao. Nang gabing iyon, dinala ni Hyman si Lucy sa bar. Sinabi ito ng kanyang tiyahin kay Huizi nang walang pag-aalinlangan. Umiwas ng tingin si Huizi. Hindi sinasadyang nakatingin si Hyman sa kanya. Ang matinding tingin at pamilyar na mukha ay nagpatigil sa kanyang ngiti. Nakita ni Huizi na nakamit na ang layunin at umalis na. Hinabol siya ni Hyman at tinanong sa tiyahin kung sino siya. Sinabi na si Jenny, anak ng mayaman na kababalik lang. Hindi makapaniwala si Hyman na may kamukha niyang ganoon. Agad niyang pinasuri kay Officer Park ang pagkakakilanlan ni Jenny. Lumabas na inampon si Jenny sa ibang bansa noong 2 taong gulang. Nagtapos siya sa prestigyosong paaralan at inaanak ng hotel tycoon. May ebidensya na si Jenny ay hindi si Huizi, pero di pa rin nawala ang agam-agam ni Hyman. Kontrolado pa rin ni Huizi ang lahat. Sumunod, nahanap niya si Pangulong Hyun, ang ina ng nobya ni Hyman. Dahil tinulungan ni Huizi si Pangulong Hyun sa ibang bansa, mainit siyang inanyayahan na tumira sa bahay nito. Nang gabing iyon, pumunta si Huizi sa bahay ni Pangulong Hyun. Nang makita siya ni Lucy, agad niyang naalala ang matagal nang pumanaw na si Huizi. Kung di siya inilahad ng nanay niya bilang lumaki sa ibang bansa, di siya maniniwala na magkaiba sila. Sinadya ni Huizi na lapitan si Pangulong Hyun para makapasok sa lugar ng chaebol. Kinabukasan, ipinakilala nga niya si Huizi kay Pangulong Jiang. Nang makita ni Pangulong Jiang si Huizi, nagulat din siya. Nagkunwari siyang walang pakialam pero tinanong ang background ni Huizi. Ngunit iba na ang kilos at pananalita nito. Si Huizi, na artista rin, ay hindi pwedeng magpakita ng anumang kapintasan. Sa pagpapakilala ni Pangulong Hyun, agad nawala ang mga duda ni Pangulong Jiang. Tila napakahusay ng background ni Huizi sa ibang bansa. Pagka-uwi, pinaalala ni Pangulong Jiang sa anak na huwag palampasin ang babaeng ito. Makakabuti rin ito sa kumpanya ng pamilya para makapasok agad sa foreign market. Sa utos ni Hyman, sinundan ni Officer Park si Huizi para muling tiyakin ang pagkakakilanlan. Ngunit, nahalata na ito ni Huizi. Kahit tinawag ni Officer Park ang pangalan niya sa likuran, hindi siya umimik. Sa harap ng pulis na dating tumulong sa chaebol, kalmado at walang takot si Huizi. Ang galit sa loob niya ay nagpahasa sa kanyang kakayahan sa loob ng 7 taon. Ang pagsubok na ito ay maliit na bagay lang. Nang gabing iyon, dumating si Officer Park para magulat. Maliban sa pagkakahawig, walang ibang pagkakatulad ang dalawa. Nang marinig ito, sa wakas ay nawala ang pag-aalala ni Hyman. Para kay Huizi, ang kanyang ex ay sugat na hindi gumaling. Hindi niya mapigilang sulyapan si Danny. Noon, sinasamahan niya ang anak sa supermarket.
Naalala ni Huizi ang anak niyang namatay sa panganganak. Lalo pang lumalim ang galit sa kanyang puso. Kung di sana iniwan ni Danny, buhay pa kaya ang anak niya? May dalawang pagpipilian siya ngayon. Malinaw na di pwedeng kalimutan ang lahat. Ang natitira lang ay sirain ang lalaking ito. Marumi ang paghihigante, may bayad, pero handa si Huizi. Unti-unting umuusad ang plano ng paghihiganti. Para mapalapit, kailangan niyang alamin ang mga gawin nila. Kay Lucy, nalaman niyang may lakad sila sa kabayuhan. Sa imbitasyon, di palalampasin ni Huizi ang tsansang to. Hiniling niya kay Paul na pigilan si Lucy sa kabayuhan. Sa gayon, makalikha siya ng pagkakataon na makasama si Hyman ng mag-isa. Talagang noong araw na iyon, may biglaang gawain si Lucy at hindi makarating. May nagpasimula ng peking fire alarm sa kumpanya bilang biro. Tinagubilin niya kay Hyman na alagaan ang kanyang mga kaibigan. Bago pa man siya matapos magsalita, dumating si Huizi. Sinadya niyang itanong kung sino ang nobyo ni Lucy. Nang makita siya ni Hyman, nagningning ang kanyang mga mata. Agad siyang nabighani sa anyo at aura ni Huizi. Nalimutan na niya ang pagkakahawig nito sa umatake sa kanya noon. Tutal, natukoy na ang pagkakakilanlan ng babaeng iyon. Ngayon, puno ang isip ni Hyman ng paraan para makuha si Huizi. Sa pakikipagkamay kay Huizi, bukas palad itong tinanggap ni Hyman. Hindi niya alam, nahulog na siya sa isang bitag. Layunin ni Huizi na siya'y mahulog sa pag-ibig. At gamitin ito para parusahan siya ng higit pa sa kamatayan. Lubos na nabighani si Hyman sa alindog ng matandang babae. Sa sandaling iyon, nakalimutan na niya ang kasintahang si Lucy. Habang sumasagot si Hyman sa telepono, tumakbo mag-isa si Huizi. Nang maabutan siya ni Hyman, bumagsak siya at nagkunwaring napilayan. Naawa si Hyman at naisip na ito ang kanyang pagkakataon. Binuhat niya si Huizi sa kanyang likod. Pagbalik, masuyupang minamasahe ni Hyman si Huizi. Sa ganda ni Huizi, gustong-gusto na siyang yakapin at mahalin ni Hyman. Kahit nandidiri, ngumingiti si Huizi para sa kanyang plano ng paghihiganti. Pagkatapos ng hapunan, dumating si Lucy. Nalaman ang nangyari, sinisi niya si Hyman na pabaya. Nagpahiwatig ang mga mata ni Huizi ng kahulugan. Matapos magpasalamat, tinulungan siya ng kanyang katulong. Nang mawala sa paningin, tumigil si Huizi sa pagkukunwari at umalis ng marangal. Sabik si Hyman na makita muli si Huizi. Ngunit dahil sa konsensyang may sala, naging paranoid siya at gusto ring kumpirmahin ni Jack. Kinabukasan, inimbitahan si Huizi sa kumpanya. Nang makita si Jack, agad niyang naalala ang masakit na nakaraan. Sa labas, walang emosyon si Huizi, pero sa loob, nagugulo na ang kanyang puso. Pilit niyang pinigilan ang sarili na kumain kasama ang kanyang kaaway. Ang matatag na Huizi ay hindi nagpakita ng kahinaan sa paulit-ulit na pagsubok ni Jack. Ito rin ang nagpawala ng hinala ni Jack. Matapos paalisin si Huizi, tinawagan niya si Hyman at sinabing iba ang babaeng nakita. Hinimok din niya si Hyman na huwag masyadong mag-alala sa maliit na pagkakasala. Ngayon, wala nang inaalala si Hyman pero hindi madaling tinanggap ni Annie. Sa tulong ni Lucy, nakilala ni Huizi si Annie. Magkasama ang dalawa sa isang paligsahan ng aktor. Kilala nila ang isa't isa ng husto. Hindi kamukha ni Huizi ang nasa harap niya, pero naranasan din niyang maampun sa ibang bansa noong bata pa. Pero di niya inakala na may ganoon ka-eksaktong kambal sa mundo. Tinanggap siya ni Annie sa labas, pero gusto niyang alamin ang tunay na pagkakakilanlan ni Huizi. Alam ito ni Huizi. Sa ngayon, halos lahat ay tinanggap na ang kanyang bagong pagkakakilanlan. Isa-isa nang isasagawa ni Huizi ang kanyang paghihiganti. Ang unang taong haharapin niya ay si Driver Wu. Gusto ni Paul na makulong siya, pero para kay Huizi, masyadong magaan yon. Hindi mabubura ang sakit sa puso niya, at tuwing naiisip niya ang pumatay sa nanay niya, parang hindi siya makahinga sa galit. Ipapatikim niya kay Driver Wu ang parehong paghihirap. Unti-unti siyang natakot nang malaman na compulsive gambler pala ang kalaban. Naglagay ng bitag si Huizi. Si Driver Wu, walang pera, tiyak na mag-aagaw ng pondo bilang taya. Hindi siya pababayaan ni Pangulong Jiang, at may hawak si Wu sa plutocrat. Sa pagmamanipula ni Huizi, natalo si Wu ng todo sa mga nagpautang. Binalaan siya, kung di magbayad sa 3 araw, mawawala siya sa mundo. Wala nang magawa si Wu, kundi humingi ng tulong. Binantaan niya ang asawa ng plutocrat na isisiwalat ang lahat. Galit man siya, wala siyang magawa, may ebidensya si Wu. Sa mga nakalipas na taon, marami na siyang ibinigay kay Wu. Sabi ng asawa, wala nang susunod na pagkakataon. Pansamantala, tinalikuran ni Huizi ang usapin ni Driver Wu. Kinabukasan,
Naglagay si Huizi ng magandang makeup at kusang lumapit kay Heman para lituhin siya. Iminungkahi niyang humanap sila ng tahimik na lugar para mag-usap. Agad na napuno ng kasabikan si Heman. Naisip niya ang villa sa labas ng syudad, kaya dinala niya si Huizi doon. 7 taon nang lumipas, muling bumalik siya sa lugar na puno ng sakit. Naalala ni Huizi ang masakit na nakaraan at hindi mapalagay ng matagal. Itinago niya ang galit at sinadyang lituhin si Heman. Sinamantala ni Heman ang alak, umupo sa tabi ni Huizi at pinuri siya bilang perpekto. Gumanti naman si Huizi. Tama ang mood. Kaya unti-unting lumapit si Heman, ngunit alam ni Huizi ang kanyang ginagawa at gusto niyang paasahin siya. Kaya, nang hindi alam ni Heman, may itinapon siya sa inumin nito. Hindi nagtagal, nakatulog si Heman sa sofa. Naglakad si Huizi sa bakanting villa. Halos maramdaman niya ang eksena ng pagpatay sa ama. Dito nagsimula ang trahedya. Dito rin sisimulan ni Huizi ang kanyang paghihiganti. Balang araw, sisirain niya ang lahat ng mayroon sila. Akala ni Heman, nakainom siya ng sobra, kaya tinawagan si Huizi para mag-sorry at mag-imbita ng hapunan kinabukasan. Pero inanyayahan muna ni Huizi si Jack sa tanghalian. Si Heman, nalubog na, di makapaghintay na yakapin si Huizi nang makita siya. Itinulak siya ni Huizi dahil may girlfriend siya at kaibigan nila si Lucy. Para sa anak ng Chaebol, walang babaeng tumanggi sa kanya. Si Heman naman, mas lalo pang nagustuhan si Huizi. Nang malaman niyang kakain si Huizi kasama si Jack, galit na galit siya. Habang paalis siya, nabangga niya ang driver na si Wu. Nagkunwaring walang alam si Huizi, pero natulala si driver Wu. Dati nakakita lang siya ng litrato at inakala niyang kamukha nito. Ngayong nakita na niya ito ng personal, sigurado si driver Wu na ito'y si Jenny o Huizi. Habang nakikipaghapunan si Huizi kay Jack, lihim na nagmamasid si driver Wu. Bigla, galit na dumating si Annie. Nalaman na nakipag-date din pala siya kay Jack para sa hapunan, pero tinanggihan siya ni Jack dahil kay Huizi. Hindi siya pinatulan ni Huizi. Natural lang daw na lumabas siya kasama si Jack. Pero si Annie, may asawa, posibleng magdulot ng hindi kinakailangang issue. Napatahimik si Annie sa mga salitang ito at napilitang umalis. Nang gabi, muling nakasama ni Heman si Huizi. Noon din tumawag si Jack at nalaman na magkasama sila. Nabahala rin si Jack. Kunwari nag-aalala, sinabi niya kay Heman na wag lokohin si Lucy. Wala namang pakialam si Heman dito. Sinadya ni Huizi na tumapong alak sa damit niya. Mabilis siyang tinulungan ni Heman, pumunta sa banyo para linisin. Nakita rin ito ni driver Wu. Nagkataon na tumawag si Lucy. Nang sumagot ang tiyahin, sinadyang sabihin na nagde-date sila sa bar. Galit na galit si Lucy at nagmadaling pumunta. Sinamantala ng tiyahin na di nakatingin si driver Wu at nilagyan ng inumin. Pagdating ni Lucy, nakita niyang malapit ang dalawa. Kumuha siya ng yelo at ibinuhos sa ulo ni Heman. Nakita ni Huizi ang nangyari at nagpaliwanag. Si Lucy, sa galit, ay nagsimulang makipag-away. Tinrato niya si Huizi bilang matalik na kaibigan. Di niya inakala na ganito pala talaga siya. Nakita ni Heman ang pagbugbog at hinila ang kasintahan. Kahit naawa si Huizi kay Lucy, kailangan niyang maging malupit. Pero hindi ito masama para kay Lucy. Kahit makasama si Heman, di siya magiging masaya. Hindi nagtagal, pumasok ang nahihilong driver Wu. Sa pagkalito, itinuro niya si Huizi. Di itinago ni Huizi ang masamang ginawa niya rito. Sa mga sumpa ni Huizi, bumagsak si driver Wu at di makabangon. Nang magising kinabukasan, nasa kumpanya na siya. Samantala, may tumawag kay Heman tungkol sa pangingikil ni driver Wu sa kanyang ina dahil sa utang sa sugal. Nagalit si Heman at tinawag siya sa opisina kung saan binugbog niya ito. Habang hinihila palabas si driver Wu, nakasalubong niya si Huizi na nagtanong kung nagkita na sila dati. Ang maingat na si Jian Segie ay di umamin na nagkita sila, gusto pa niyang mabuhay ng ilang araw. Ngunit malapit nang matapos ang kanyang magagandang araw. Maya-maya, pumunta si Huizi sa opisina ni Heman at sinadyang tanungin ang nararamdaman niya para sa kanya. Ngunit dahil sa kasunduan sa kasintahan, nalilito si Heman. Ginamit ito ni Huizi para makipag-date kay Jack na ikinagalit ni Heman. Nagsiselos siya at nagwasak ng mga bagay sa paligid. Pagkatapos, kinontak ni Huizi si Jack at nagplano silang maghapunan ng gabing iyon. Agad namang tumawag si Heman. Sa imbitasyon nito, tumanggi lang si Jack. Dahil sa isang babae, nagselos ang dalawang matalik na magkaibigan. Ang natalo ay natural na nakaramdam ng hindi pagkakapantay-pantay. Simula nang dumating si Huizi, nawala ng interes si Jack kay Annie na dati niyang crush. Sinabihan pa niya itong tumigil sa paglalaro sa kanya. Pagkatapos ng lahat, may asawa na siya. Nahirapan si Annie tanggapin ang biglaang pagbabago. Lalo pang nagalit si Heman habang iniisip ito. Umalis siya sa pulong at tumakbo para pigilan si Huizi at Jack. Hindi niya inasahan na makikita ang dating kasintahan dito. Masayang-masaya siyang nakilala ito.
Bago pa makapagsalita si Huezu, mabilis na ipinaliwanag ni Hemming na si Jenny siya bagong balik sa bansa. Pagkatapos magpakilala, umalis na ang dalawa. Pero bakit hindi alam ni Danny na si Huezu yon? Nagalit siya nang malaman na sinira ni Hemming ang date nila ni Jack. Inutos ni Hemming na sumama si Huezu sa beach. Desidido siyang makipag-date kay Huezu, nasaktan si Lucy, pero walang guilt si Huezu. Gusto niyang maintindihan ni Lucy kung sino talaga si Hemming, pero ayaw makinig ni Lucy. Wala nang choice si Huezu kundi lumipat ng tirahan. Bago umalis, nagpasalamat siya kay Pangulong Yon sa pag-aalaga. Nalungkot si Huezu sa pagkakasangkot ng inosenteng pamilya. Kilala ni Pangulong Yon ang ugali ng anak niya. Umaasa rin siya na di sasaktan ni Huezu ang anak niya. Nang gabing yon, sinabi ni Hemming kay Jack na nahulog siya kay Jenny, kaya nagdeklara ng giyera ang dalawang lalaki. Nag-aalala si Paul sa plano ni Huezu. Natatakot siya na baka mahuli si Huezu sa ipu-ipo ng damdamin at mahirap makaalis. Pero paano mahuhulog si Huezu sa lalaking may dugo siyang ipinaghihiganti? Ilang gabi siyang umiiyak sa mga larawan ng kanyang mga magulang. Lahat ng ito ay dahil sa taong iyon. Nabuhay lamang siya para maghiganti. Walang magbabago sa layuning iyon. Nahihiya si Paul sa hindi niya pagkakaunawa kay Huezu. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa malungkot na Huezu. Matapos umalis sa bahay ni Pangulong Hyun, lumipat si Huezu kay Paul. Mabait ang pamilya niya, nagbigay ng init sa landas ni Huezu patungo sa paghihigante. Kinabukasan, hinanap siya ni Danny. Walang nakakakilala kay Huezu nang higit pa kay Danny. Kahit itinanggi ni Huezu, alam na ni Danny ang sagot sa kanyang puso. Iniabot ni Huezu ang kamay at nagpakilala sa bagong pagkakakilanlan. Nang makitang suot pa ni Danny ang singsing niya, itinago niya ang lungkot. Sa hindi inaasahang pangyayari, narinig ni Driver Wu ang buong usapan. Nahiya si Danny kaya umalis na lang agad. Noon, iniwan niya si Huezu sa ospital. Hindi niya mapatawad ang sarili. Kahit nasasaktan si Huezu, hindi na siya magpapadala muli. Narinig ni Driver Wu ang usapan at nagduda sa tunay na pagkakakilanlan ni Huezu. Nang gabing iyon, dumalo si Huezu sa isang party na halos hindi niya nakayanan. Maliban kina Pangulong Hyun at Lucy, lahat doon ay may galit sa kanya. Mabuti na lang at tinawagan siya ng pinsan para sa hapunan. Sabi nito, nagluto raw ng masarap ang lola nila. Ginamit ito ni Huezu bilang dahilan para umalis. Akala ni Hemming, pinag-uusapan ang kasal nila ni Lucy, kaya nalungkot si Huezu. Gusto niyang habulin ito, pero pinigilan siya ni Lucy. Pero wala namang pakialam si Hemming. Sa sandaling iyon, si Huezu lang ang nasa isip niya. Kahit pinigilan ng magulang, tuloy pa rin siya sa pagtugis. Hinila ni Hemming si Huezu, umaasang maiintindihan nito ang kanyang damdamin. Pero sabi ni Huezu, hindi na siya dadalo sa ganitong okasyon. Niyakap siya ni Hemming at tinangka ni Huezu na itulak siya. Si Paul, na malapit lang, gustong lumabas. Pero nag-isip muna siya at nagpigil. Sa sandaling iyon, lumapit si Lucy. Tinulak ni Huezu si Hemming at umalis. Gusto siyang habulin ni Hemming pero napigilan. Takot si Huezu na mawalan ng kontrol at magalit. Naintindihan ni Paul ang hirap na nararamdaman niya. Hindi niya inakala na ganito ang mangyayari. Buti na lang, ang pag-unawa ng pamilya ni Paul ay nakatulong. Sinabi ni Hemming sa ama na nahulog siya kay Jenny. Umaasa si Pangulong John na mapipigilan niya ang sarili para sa ikabubuti ng lahat. Paano mapagkakatiwalaan ng kumpanya ang isang lalaking nasasangkot sa relasyon at walang tiyak na pa siya? Hindi nagbigay ng malinaw na sagot si Pangulong Jiang pero hiniling niya kay Paul na bantayan ang dalawa. Iulat mo sa kanya kung may mali. Hindi dapat makaapekto si Hemming sa pag-unlad ng kumpanya. Agad sinabi ito ni Paul kay Hemming. Naguluhan si Hemming kung bakit inihayag ito ng kanang kamay ng kanyang ama tungkol sa kanya. Sabi ni Paul, dahil ikaw ang tagapagmana na agad nagpawi ng mga agam-agam ni Hemming. Kaya't matagumpay na nakuha ni Paul ang tiwala ni Hemming. Ayaw mawalan ng mana at isuko si Huezu si Hemming, kaya nag-alok ng lihim na pagdidate. Bahagi ng plano ni Huezu. Pumayag siya kung may lugar lang silang regular na pagkikitaan. Naisip ni Hyman ang villa sa labas ng syudad. Tinawagan niya ang tagapag-alaga, sinabi na darating si Huezu at huwag pigilan, at huwag sabihin sa ama niya. Eksaktong gusto ito ni Huezu. Si Driver Wu, para patunayan ang pagkakakilanlan ni Huezu, bumalik para sumisid. Sinadya niyang banggitin ang kaniyang kabastusan para magalit si Huezu, pero handa na si Huezu na patayin siya kinabukasan. Pagkatapos, nagtungo sila sa bubong. Inihayag ni Huezu ang kaniyang pagkakakilanlan at nag-alok si Driver Wu ng 500 milyong won para itago ito. Pumayag agad si Huezu at pinapunta siya sa villa ng Chaebol kinabukasan para kunin ang pera. Nasa harap niya mismo ang pumatay sa nanay niya at nang abuso sa kanya.
Gusto na ni Huazu kunin ang buhay niya, pero pinigilan siya ni Paul. Nais din niyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Malapit nang magbunga ang investigasyon sa pagkamatay ng ama niya. Nagmamadali si Huazu at maaaring masira ang lahat. Ngunit bukas ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina. Kung maghihintay pa, natatakot si Huazu na hindi na siya makatiis. Kailangan niyang alisin si Driver Wu para makapahinga ang ina niya. Naiintindihan ni Paul ang sakit ni Huazu at tahimik na sumasang-ayon. Kinabukasan, naghintay si Huazu ng maaga kay Driver Wu na walang kaalam-alam. Nang makita ang pera, nagliwanag ang mata ni Driver Wu, sabik kunin ito. May isa pang kondisyon si Huazu, ikwento ang nangyari 7 taon na ang nakalipas. Hindi ito lihim para kay Huazu. Para makuha agad ang pera, inamin ni Driver Wu ang lahat ng walang pagtanggi. Inilarawan niya ang buong pangyayari. Muling bumangon ang sakit sa alaala ni Huazu. Lahat ng krimeng ito'y pinigilan ni Officer Park. Kasabay nito, nalaman ni Huazu na ang pagkamatay ng kanyang inay utos ng asawa ng Chaebol. Maging si Annie ay tumulong sa kapatid na magsinungaling sa hukuman. Nang tanungin ni Huazu ang nangyari sa ospital, napag-isip ni Driver Wu na alam na niya ang lahat. Nagkunwari lang siyang walang malay at niloko ang lahat. Nakita ng tiyahin sa labas na dumating si Haiman sa villa at agad nag-text kay Huazu. Sinadya ni Huazu na galitin si Driver Wu at sinampal siya ng malakas. May masamang balak si Driver Wu kay Huazu at nagpa siyang samantalahin ito. Pagkatapos makawala, itinulak siya ni Huazu palayo. Hindi nagmadali si Driver Wu na habulin siya. Kinuha muna niya ang pera bago mahinahong naghanap. Nagtago si Huazu sa likod ng pinto at sinalakay mula sa likod. Hindi inaasahan, siya'y natuklasan. Itinulak ni Driver Wu si Huazu pababa sa sofa. Kahit sumusunod sa plano, laging may hindi inaasahang mangyayari. Sa ngayon, hindi pa pumapasok si Haiman. Gusto ng bastos na Driver Wu na gumawa ng kakaiba. Sa kritikal na sandali, dumating si Paul para iligtas si Huazu. Mahigpit niyang pinagsabihan si Driver Wu. Nag-alala si Huazu nang makita si Paul. Kung mabunyag siya, masasayang ang 7 taong paghihirap. Pero paano siya titigil kung nakikitang may problema si Huazu? Bigla, narinig ang boses ni Haiman. Mabilis na tumayo at nagtago si Paul. Binuksan ni Huazu ang polo at sumigaw ng malakas. Dahil dito, bigla na lang natulala si Driver Wu. Narinig ni Haiman at dumating. Natakot at tumakas si Driver Wu. Pero pagkalabas ng pinto, natigil siya. Tinanong siya ni Haiman, nakita si Huazu na hindi maayos ang suot. Agad nagbago ang mukha ni Haiman. Di mapaliwanag ni Driver Wu, tumalikod at tumakas. Ang pambubuli sa kanyang mahal, huling patak para kay Haiman, layunin ni Huazu na kamit. Hinabol ni Haiman si Driver Wu sa bubong, walang pagkakataong magpaliwanag. Inalis ni Huazu si Driver Wu sa pamamagitan ni Haiman. 7 taon niyang hinintay ang sandaling ito. Binayaran ni Driver Wu ang nararapat sa kanyang kasakiman. Nang matauhan si Haiman, agad tumawag sa kaibigan niyang taga-usig. Payo ni Jack, kung hawak ni Driver Wu ang sandata, ituturing self-defense. Naintindihan ni Haiman ang ibig sabihin nito. Pinunasan niya ang fingerprints sa golf club, inilagay sa kamay ni Driver Wu. Tumawag siya sa pulis, nagulat ng pagnanakaw sa kanyang bahay. Nagkunwaring nagulat si Huazu at yumakap kay Haiman. Naramdaman ni Haiman na sulit ang lahat. Pumunta siya sa istasyon ng pulis para magbigay ng pahayag. Sa tulong ni Officer Park, napagpasyahang self-defense ito. Ngunit nag-alala si Haiman dahil nasa ospital pa si Driver Wu, nakikipaglaban sa buhay. Nang gabing iyon, pumunta si Huizi sa silid ng ospital. Sa sandaling iyon, wala siyang pinagkaiba sa dating sarili niya. Ikinuwento rin ni Huizi ang lahat ng kanyang plano. Kaya niyang patayin si Driver Wu anumang oras, pero ayaw niyang madumihan ang kamay. Gusto niyang mag-away at magpatayan ang mga taong ito. Ang naghihintay kay Driver Wu ay takot sa kamatayan. Talagang hindi makatulog o makakain si Haiman. Kung gumaling si Driver Wu, sasabihin niya ang mga krimen niya kay Officer Park. Nalaman ni Haiman na minsan ay nagbanta si Driver Wu na ilantad siya para maligtas. Kung may mangyari sa kanya, ilalantad ng kaibigan niya ang lahat ng ebidensya. Kung ganoon, magdurusa ang pamilya ni na Pangulong Jiang at Senador Bai. Kaya agad hiniling ni Haiman kay Officer Park na hanapin ang kaibigan ni Driver Wu. Gayunpaman, kinabukasan, nakatanggap si Haiman at Jack ng mga pakete na naglalaman ng ebidensyang iniwan ni Driver Wu 7 taon na ang nakalipas. Pinagbantaan at nangikil siya ng malaking halaga mula kina Haiman at Jack. Ngunit para sa kaligtasan, naitala ni Driver Wu ang kanilang pag-uusap. Nagulat si Haiman dahil ayon kay Officer Park, walang kaibigan si Driver Wu at walang nahanap na recording sa bahay niya. Kaya sino nga ba ang nagpadala nito? Si Jack ay kinabahan din ng todo sa oras na yon. Kung mailalabas ito, mawawalan siya ng trabaho at makukulong pa.
Lumabas na si Paul pala ang lihim na nagpadala ng recording sa kanila. Nauna siyang nakausap si Officer Park at nakuha ang ebidensya ni Driver Wu. Para matulungan si Huizi maghiganti, ipinadala niya ito kina Jack at Hyman. Tiyak na itatago ng dalawa ang totoo para protektahan ang sarili. Sa ganitong paraan, mamamatay si Driver Wu. Gaya ng inaasahan, agad dumating si Hyman sa ospital. Sa lagay ni Driver Wu ngayon, di niya maipapasa ang ebidensya. Dahil dito, labis na nag-isip at nagdusa si Hyman. Paglabas sa ward, inutusan si Officer Park patayin si Driver Wu. Nang gabing iyon, may kamay na umabot. Di inakala ni Driver Wu na mamamatay siya sa kamay ng kakampi. Pero nalilito sila kung sino nagpadala ng audio na ebidensya. Kailangan nilang hanapin agad ang taong ito. Ang unang hakbang ng paghihiganti ay natapos ng perpekto. Susunod, haharap si Huizi sa bagong pagsubok. Kailangan pumasok sa bahay ni Hyman para makalikom ng ebidensya. Nagpasalamat si Huizi kay Hyman at tinanggap ang pag-ibig niya. Labis na nag-aalala si Paul para sa kanya. Sa pag-aasawa ng kaaway, tiyak na ipapadala niya ang sarili sa impyerno. Ayaw niyang umabot si Huizi sa puntong hindi na makakabalik. Ngunit para sa paghihiganti, handa si Huizi na ibigay ang lahat. Gusto lang ni Paul linisin ang pangalan ng ama. May pag-asa pa siya, pero iba si Huizi, paghihiganti lang ang nasa puso niya. Kailangan niyang lubos na sirain ang mga taong iyon. Sa patuloy na panunukso ni Huizi, dinala siya ni Hyman sa bahay. Hindi inaasahan, naroon din si Pangulong Hyun. Dahil inagaw ang nobyo ng anak, suminangot si Pangulong Hyun kay Huizi. Nagsanib puwersa siya at ang ina ni Hyman, pinagtatawanan siya. Dahil dito'y nagalit ng husto si Hyman. Sa harap ng mga paratang ng ina, banta niyang pakakasalan si Huizi. Sinabi niya kay Pangulong Hyun na si Huizi lang ang gusto niyang pakasalan. Nagulat ang dalawa sa desisyong iyon. Pagkatapos ay hinila ni Hyman si Huizi palayo. Sa sandaling iyon, dumating si Paul sa opisina ng prosecutor. Ibibigay na sana niya ang mga ebidensyang nakolekta niya sa taga-usig na pinagkakatiwalaan. Gayunman, si Jack, na taga-usig din, ay nakatanggap agad ng balita. Hindi nagtagal. Sinabihan ni Senador Bai si Pangulong Jiang na maghanda. Ang mga tao mula sa opisina ng taga-usig ay mag-iimbestiga bukas ng umaga. Agad na sinimulan ni Pangulong Jiang na sirain ang mga dokumento ng buwis. Kasabay nito, napansin nila na may taksil sa kanilang paligid. Sinadya ni Jack na mag-iwan ng isang impormasyon sa mesa. Naloko ang kaklase ni Paul gaya ng inaasahan. Lahat ng lihim niyang kuha ng impormasyon ay nakita ni Jack. Agad niyang sinabi ito sa kanyang ama. Nang gabing iyon, pinatahimik ang kaklase ni Paul. Mabuti na lang. Walang nahanap na impormasyon tungkol kay Paul sa bahay niya, pero may inupahan na si Pangulong Jiang para mag-imbestiga. Dahil dito, napansin ni Paul na malapit na ang krisis. Si Hyman ay naghinalang sinimulan niyang siyasatin ang background ni Paul. Mabilis na lumabas ang mga resulta. Nalaman ni Hyman na may kaugnayan si Paul sa mga awit ng hotel. Ang kanyang ama ay na-frame sa mga lihim na pondo. Tiyak na pumasok si Paul sa kumpanya para ipaghiganti ang kanyang ama. Alam ni Paul na binabantayan siya, kaya ibinigay niya kay Huazu ang USB na may ebidensya laban kay Pangulong John. Nahuli siya ng mga tauhan ni Hyman at binugbog. Kung gusto niyang ipaghiganti ang ama, gagawin niya itong mawala magpakailanman. Nalantad ang pagkakakilanlan ni Paul. Inamin niyang hindi niya hahayaang mamatay nang hindi makatarungan ang kanyang ama. Natatakot siyang madamay si Huazu at iminungkahi na huwag na silang mag-ugnayan sa hinaharap. Sinabi ni Huazu na huwag masyadong sisihin ang sarili at tutulungan siyang malaman ang katotohanan. Kinabukasan, pumunta si Huazu sa bahay ni Hyman nang may pagmamalaki. Nagulat ang mag-ina dahil may suporta si Huazu mula sa kanyang mga ampon na magulang. Hindi rin siya mapigilan ng mayamang babae. Basta't makatulong sa career ng anak, hindi masama ang pagsasama nila. Umupo si Huazu sa mesa na puno ng mga kaaway. Nag-aalboroto na ang kanyang puso. Gayunpaman, nadismaya si Annie sa kanya. Kasabwat din siya sa pag-uusig kay Huazu at nais pang agawin ang nobyo. Hiniling niya sa ina na pigilan ang dalawa sa pagdedate. Walang magawa si Madam kundi igalang ang desisyon ng anak. Ngunit si Pangulong Hyun ay hindi basta-basta. Paano niya hahayaang masaktan ang anak ng walang gagawin? Binigyan niya si Madam ng dalawang pagpipilian. Una, pabaguhin ang isip ni Hyman at magmakaawa kay Lucy. Pangalawa, wakasan ang partnership ng dalawang kumpanya. Naiwan si Madam sa isang mahirap na sitwasyon. Nilapitan ni Pangulong Hyun si Paul para sa pakikipagsosyo. Hindi niya matanggap na sinaktan ni Hyman ang kanyang anak. Gusto niyang sumama si Paul sa kumpanya niya laban sa pamilya ni Hyman. Maayos ang plano ni Huazu, pero nahihirapan siya sa nangyayari at sa alaala ng mga magulang. Gusto na niyang mamatay. Ayaw ni Paul na makita siyang nagdurusa ng ganito. Hinihikayat niya si Huazu na huwag sirain ang buhay sa paghihiganti. Gusto ni Huazu ng magandang buhay, pero tinatanggihan pa rin si Paul. Ngunit mabilis magbago ang mga plano.
Biglang nabangkarote ang kumpanya ng mga ampon na magulang ni Huazu. Nagulat si Huazu nang marinig ang balita. Paano niya lalabanan ang Chaebol nang walang suporta ng mga magulang? Mawawalan ng saysay ang lahat ng plano niya sa paghihiganti. Nagulat din si Pangulong John nang marinig ang balita. Ang pagkabangkarote ng kumpanya ng mga ampon na magulang ni Huazu ay nagdulot ng pagtatapos ng ugnayan ng dalawang pamilya. Sinisi niya ang asawa sa pagpili kay Huazu at pag-iwan kay Pangulong Hyun. Ngayon, kailangan nilang ibalik ang kanilang relasyon kay Pangulong Hyun. Ito lang ang paraan para maprotektahan ang interes ng kumpanya ng kanilang pamilya. Para sa kinabukasan ng anak, kailangang magmakaawa si Madam kay Pangulong Hyun. Umaasa siyang matapos agad ang kasal ng dalawang bata. Pumayag si Pangulong Hyun para sa kaligayahan ng kanyang anak na babae. Nawalan ng halaga si Huazu at hindi na pinahalagahan ni Madam. Matapos kutyain ng mag-ina, siya'y walang awang pinalayas. Pero si Hyman, na obsesado sa kanya, ay hindi susuko kay Huazu. Hindi niya alam ang tunay na dahilan ng kalungkutan ni Huazu. Nangako siyang hindi niya ito pababayaan dahil dito. Gagawin niya ang lahat para protektahan si Huazu habang buhay. Dahil dito, nagpakasal si Hyman ng patago at inanyayahan si Jack bilang saksi. Medyo nadismaya si Jack nang mabalitaan niya ito. Hindi plano ni Huazu ang pakasalan si Hyman, pero para maghiganti, kailangan niyang magdesisyon. Sa huli, pinili ni Huazu na pakasalan ang kanyang kaaway. Hindi ito kasal ng pag-ibig, kundi landas ng paghihiganti at pagkawasak. At ang sakit ng bagong kasal ay hindi lang sa isa naramdaman. Nang makita ni Lucy ang mga larawan ng kasal, nahirapan siyang tanggapin ito. Sino ang umangkin sa kanyang kasintahan? Kaya't naghinanakit siya kay Huazu. Mas nalungkot pa si Danny nang malaman niya ang balita. Hindi man inamin ni Huazu, alam na niya sa puso ang katotohanan. Nag-alala si Danny nang matagal sa kanilang nakaraan. Hindi rin maintindihan ni Paul ang desisyon ni Huazu. Walang pag-aatubiling sinampal ni Annie si Huazu. Banta niya, kahit ikinasal siya sa pamilya, hindi niya hahayaang makatakas si Huizi at hindi galit si Huizi. Nagbanta siyang hindi magtatagal sa pamilya. Nang marinig ito, nagalit si Annie at hinila ang buhok ni Huizi. Nasaksihan ni Heman ang tagpong ito sa tamang oras. Para protektahan ang asawa, hinila niya agad palabas ang kanyang kapatid. Nagkunwaring may sakit ang magulang ni Heman para pigilan sila, pero hindi siya naniwala at humingi lang ng basbas. Sa harap ng mga paratang ng ginang, tinawagan ni Huizi ang kanyang ina para humingi ng tawad. Malapit nang mawalan ng pasensya ang ginang ng bahay. Wala nang silbi si Huizi sa kanya, kaya masama ang kanyang pakikitungo. Kahit na ininsulto, nagtiis si Huizi. Pumunta siya sa pamilyang ito para guluhin sila. Nangako si Huizi na balang araw, ipapakita niya ang kanyang kalupitan at babayaran niya ang lahat ng ginawa nila. Umuwi si Heman at nakitang wasak ang silid kasal. Alam niyang gawa ito ng kanyang ina, kaya hinila si Huizi para makipagtalo. Dalawang pagpipilian ang ibinigay ni Heman sa kanyang ina. Una, ilipat ang bahay sa pangalan ni Huizi para di siya mapaalis. Pangalawa, sila ang aalis ngayon din. Dahil sa tigas ng anak, napilitan si Madam na sumuko. May kondisyon. Isang buwang pagsubok kay Huizi, hiwalay silang titira at aalagaan ang biyenan sa ospital. Nalutas ng kondisyon ni Madam ang problema ni Huizi. Nag-aalala rin siya kung paano tatangging matulog kasama si Heman. Sa ganitong paraan, makakasiguro si Huizi sa susunod na plano. Kinagabihan, tinawagan ni Annie si Lucy. Sinadya niyang mang-asar sa harap ni Huizi. Hindi na ito tiniis ni Huizi. Kinuha niya ang baso at ibinuhos sa mukha ni Annie. Galit na galit, muling hinila ni Annie ang buhok niya. Si Danny, na nakasaksi, ay agad na pumunta para paghiwalayin sila. Nakita niyang kasalanan pala ito ni Huizi. Sa pagkakataong ito, hindi na ipinagtanggol ni Danny si Huizi. Galit na galit, kinuha ni Annie ang baso at ibinuhos kay Huizi. Nakita ni Heman ang eksena. Tinulungan ng mga lalaki ang asawa nila, nagkatinginan sina Huizi at Annie. Nakita ito ni Danny at mabilis na hinila si Annie palayo. Nagkunwaring nasaktan si Huizi, sinisi ni Heman ang sarili. Kinabukasan, pinuntahan ni Heman ang ina, umaasang hindi mauulit ang nangyari. Nais pa rin ng kanyang ina na umasa sa anak sa hinaharap. Bagamat hindi masaya, napilitan siyang pumayag. Nang makitang malungkot ang ina, sinubukan ni Heman na pasayahin ito. Tuloy pa rin ang plano ni Huizi. Sinadya niyang ayain si Jack sa hapunan at ipaalam kay Heman sa sekretarya ni Jack. Akala ni Heman date ni Jack ang kapatid, pero nalaman na hindi pala. Agad niyang naisip na kasama ni Jack si Huizi. Kaya galit na hinanap ni Heman ang dalawa. Maya-maya, nakarating sila sa restaurant sa tabing dagat. Habang nasa banyo si Jack, may idinagdag si Huizi sa inumin niya.
Di nagtagal, nakatulog si Jack sa kotse. Samantala, nagmamadali ring dumating si Heman. Mabilis na nagkunwaring tulog si Huizi nang makita siya. Nakitang tulog si Huizi, agad siyang binuhat ni Heman sa kotse niya. Sa oras ding iyon, nagising si Jack. Bumaba siya ng kotse at nagpapahapay papunta rito. Galit na galit si Heman at sinuntok siya sa mukha. Hindi niya hinayaang magpaliwanag si Jack. Akala ni Heman may binabalak si Jack. Si Huizi, nasa kotse lang at pinapanood ang kaguluhan. Hindi kailanman nagkasundo ang dalawa hanggang sa araw ng kanilang kamatayan. Inaliw ni Annie si Jack matapos malaman na siya'y nasugatan. Matagal nang may ugnayan ang dalawa, maging ang bata ay anak ni Jack. Si Danny naman ay walang kaalam-alam dito. Si Huizi, sa kabilang banda, matagal nang alam ang kanilang relasyon. May malaking sorpresa siya para sa mamamahayag. Habang paalis na si Annie, biglang dumating ang mga reporter. Isa'y sikat na artista, ang isa'y taga-usig. May lihim na pagkikita ang dalawa. Ito'y tiyak na isang nakakagulat na balita. Malaki ang epekto nito sa kinabukasan ng dalawa. Habang maayos ang lahat, may matinding kalaban si Huizi. Si Lucy iyon, na ninakawan ng kasintahan. Siya ang magiging hadlang sa paghihiganti ni Huizi. Ngunit ang 7 taong plano ni Huizi ay di masisira ni Lucy. Una, gumawa siya ng isang liham ng 10 bilyong mana mula sa kaibigan sa ibang bansa. Sinadya niyang ipadala ang dokumentong ito sa pamilya. Dahil sa kuryosidad, binuksan ito ng mag-ina. Hindi nagtagal, nabalitaan din ito ni Hyman. Nagulat siya sa malaking halaga ng pera ng asawa. Mag-asawa na sila, kaya ano ang sayo at sakin? Sa perang to, di na kailangan magbukas ng kumpanya. Kaya sinisikap ni Hyman na pasayahin si Huizi. Inilipat niya ang bahay at 5% ng shares kay Huizi. Hindi makapaniwala ang mag-ina nang malaman ito. Binalaan ni Hyman ang kapatid na wag bulihin si Huizi. Nang malaman ni Huizi, nagdahilan siya ng pag-acquire ng kumpanya. Naantig si Hyman, di alam na plano lang ito ni Huizi. Mas malaking hakbang ang gagawin ni Huizi. Kinabukasan, may nakitang dyaryo si Pangulong Jiang sa mesa niya tungkol sa aksidente ng pamilya ni Huizi. Labis siyang natakot dito. Nagtataka rin ang asawa niya kung saan galing ang dyaryo. Hindi lang si Pangulong Jiang, pati sina Hyman at Jack ay nakatanggap nito. Pare-pareho ang reaksyon nila nang makita ang dyaryo. Nakatanggap pa si Jack ng banta sa telepono mula sa yumaong driver na si Wu. Gawa ito ni Huizi, pero alam mo, pag malapit ka sa apoy, maiinitan ka rin. Nang tanungin ng asawa kung anong gagawin, sinabi ni Pangulong Jiang na may nahuli na siya. Hindi nagtagal, nalaman ang impormasyon tungkol sa yaya. Nalaman ni Pangulong Jiang na may matinding galit sa kanya ang yaya. Noon, tumalon sa kamatayan ang asawa niya dahil di nabayaran, at si Paul din ang nagrekomenda ng yaya ilang taon na ang nakalipas. Ginamit ni Officer Park ang mga anak ng yaya para pilitin siyang sabihin ang totoo tungkol sa nasa likod ng lahat. Napilitan ang yaya na makompromiso para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Sa huli, sinabi pa rin niya kung sino si Huizi. Nagulat si Pangulong Jiang nang marinig ang balita. Paano babalik ang isang taong namatay na? Tiyak na dumating si Huizi para ipaghiganti ang kanyang mga magulang. Iba't ibang misteryo ang bumabagabag kay Pangulong Jiang. Walang kaalam-alam si Huizi at patuloy pa rin sa kanyang plano. Sinabi ni Ate Paul kay Huizi na nalantad ang yaya at dapat siyang tumakas kaagad. Nataranta si Huizi nang marinig ito. Nasayang ba ang lahat ng kanyang pagsisikap sa mga nakalipas na taon? Kumalma siya at inayos ang impormasyon. Ayaw tanggapin ang nangyari. Kailangang malaman ni Huizi ang susunod na gagawin ni Pangulong Jiang. Sa ngayon, malalim ang iniisip ni Pangulong Jiang dahil sinabi mismo ng ina ni Huizi na anak niya ito. Ito'y nag-iwan sa kanya ng kalituhan. Hindi niya maiwasang pagsisihan ang pagkakamaling nagawa niya noon. Naputol ang kanyang pag-iisip nang bumalik si Huizi. Nagkunwaring walang pakialam si Pangulong Jiang at sinusubukan kung kaya niyang patayin si Huizi. Ngunit gusto niyang malaman ang tunay na layunin nito. Ang dalawa ay nasa isang psikolohikal na laro. Nag-aalinlangan si Pangulong Jiang kung paano mapapasalita si Huizi. Makakasama rin ito sa kumpanya. Ano kaya ang gagawin ni Huizi kung ibunyag niya ang lihim? At mayroon pa ring kalasag si Huizi na si Hyman. Hindi niya aaminin ang kanyang pagkakakilanlan kahit pa siya'y patayin. Napakataas ng tensyon. Maririnig mo ang paghinga. Ang pagbagsak ng ilang mansanas ang sumira sa tensyon. Ngumiti sila sa isa't isa at hindi na nagpatuloy sa usapan. Nang gabing iyon, hiniling ni Pangulong Jiang kay Danny na subukan siya kung alam niya ang tunay na pagkatao ni Huizi. Sinabi ni Danny na mahal niya ang asawa at ayaw niyang banggitin ang nakaraan. Nawala ang duda ni Pangulong Jiang.
Pero sinabi na ni Danny kay Huizi ang lahat. Nag-alala si Huizi dito. Nalaman ni Pangulong Jiang ang totoo at naisip na dapat paghiwalayin ang anak sa labas mula sa kanyang anak. Kahit pinigil ang balita, maaaring masira ang dalawa anumang oras. Dahil dito, iminungkahi ni Jack na dalhin ang anak at umalis sa malayo. Ngunit, agad na tumanggi si Annie dahil si Danny ang tunay niyang mahal. Ang lihim nilang relasyon ni Jack ay para lang sa kanilang pansariling interes. Nang marinig ito, labis na nalungkot si Jack. Samantala, tahimik na umakyat sa itaas si Huizi. Napansin ito ni Pangulong Jiang dahil maraming impormasyon sa computer ni Danny tungkol sa nakaraan niya. Kailangan niyang burahin ito kaagad. Ilang beses sinubukan ni Huizi ang password gamit ang kanyang kaarawan. Habang nanonood ng lumang videos, nalungkot siya. Nang lumingon, nakita niyang nakatayo si Pangulong Jiang sa tabi niya. Mabilis na isinara ni Huizi ang computer. Hindi na nagkunwari si Pangulong Jiang at inamin na alam na niya kung sino si Huizi. Inamin din ni Huizi na bumalik siya para ipaghiganti ang kanyang mga magulang. Habang nag-aaway sila, nahulog si Pangulong Jiang sa hagdanan. Natauhan si Huizi at tiningnan kung buhay pa si Pangulong Jiang. Tumawag siya ng tulong at nalaman na sila lang dalawa ang nasa bahay. Sinabi ni Tita Paul na umalis agad si Huizi para makagawa ng alibi. Umalis agad si Huizi sa kotse pero dumating si Annie at nakita ang anino niya. Natagpuan si Pangulong Jiang at pumunta si Huizi sa tindahan ng tulala. Ngunit tumawag si Huimin, sinasabing binubuhay ang ama niya at pinayuhan si Huizi na maghintay sa bahay. Hindi delikado ang buhay ni Pangulong Jiang pero may malubhang pagdurugo sa utak. Hindi tiyak kung kailan siya magigising. Pumunta si Huizi sa ospital kalaunan. Tinanong ni Annie kung nasa bahay siya noon. Si Huizi, handa na, ay nagbigay ng alibi. Nagalit si Huimin at sinisi ang kapatid sa pagiging paranoid. Hindi nagmadali si Annie na ihayag ang totoo. Malalaman ng ama niya ang buong kwento pagkagising. Sinabi ni Madam kay Huizi na bantayan sila at lumabas para kumain. Tiningnan ni Huizi ang walang malay na Pangulong Jiang ng walang awa. Tumakas siya hindi dahil takot, kundi baka hindi siya makapaghiganti. Umaasa siyang magising si Pangulong Jiang para ipakita ang pagsira sa pamilya niya. Biglang pumasok si Paul. Nag-aalala siya na baka may mangyari kay Huizi. Umaasa siyang aalis agad si Huizi bago magising si Pangulong Jiang pero ayaw pa ring umalis ni Huizi. Bigla namang binuksan ni Huimin ang pinto sa oras na yon. Sinampal ni Huizi si Paul at sinabi na ginamit niya ang pagbisita para insultuhin ang Pangulo. Naintindihan ni Paul na gusto itago ni Huizi ang tunay na dahilan, kaya sumama siya sa palabas. Di naghinalang si Huimin, pero binalaan niya si Paul na papatayin siya kung bumalik pa. Nang umuwi si Annie, nakakita siya ng botones sa itaas ng hagdanan. Agad siyang pumunta sa kwarto ni Huizi at tinugma ang botones sa damit nito. Sinabi ni Annie sa kapatid na may kinalaman ito sa aksidente ng ama, pero sabi ni Huimin normal lang yon. Pinayuhan din niya ang kapatid na huwag mag-akusa ng mali o hindi siya makakatakas. Wala nang choice si Annie kundi sabihin ito sa kanyang ina. Kahit naniwala ang ina sa anak, di siya makakapagdesisyon ng walang ebidensya. Nagtataka lang siya kung ano ang motibo ni Huizi. Nakita ni Danny na bukas ang computer dahil birthday ni Huizi ang password. Siya lang ang makakapagbukas nito maliban sa sarili niya. Natagpuan ni Danny si Huizi sa kumpanya at tinanong kung sinadya niya ito. Habang paalis si Huizi, nakita siya ni Officer Park. Sinabi niya kay Annie ang sitwasyon ng pagkikita ni Danny at Huizi. Napunta si Annie sa study ni Danny at nakita ang mga litrato ng ex niya. Kamukha ni Huizi ang hipag niya, lalo na ang inosenteng mga mata tuwing binubuli. Ang pribadong usapan nila ay muling nagpahina ng loob ni Annie. Nagsinungaling si Lucy kay Huimin para mabawi siya. Sinabing buntis siya sa anak niya dahil kailangan pa rin nila ang puhunan ni Pangulong Han. Umaasa si Huimin na ilipat ng mga magulang ampon ni Huizi ang pera para makatiyak siya at mabaliwala ang mag-ina. Maya-maya, tinawag ni Lucy si Huizi at sinadyang ipakita ang isang pares ng sapatos pambata. Ayaw saktan ni Huizi si Lucy pero wala siyang choice kundi maghiganti. Tahimik lang siyang humingi ng tawad kay Lucy sa kanyang puso. Nang gabing iyon, may babaeng dumating sa ward. Siya pala ang karelasyon ni Pangulong Jiang. May anak silang lalaki na nakatira sa bahay nila. Di alam na iba ang tunay na ina, pero laging nag-aalala ang asawa ng Pangulo sa presensya ni Tom. Baka makuha niya ang mana ng anak niya. Ipinagpatuloy ni Huizi ang kanyang susunod na plano. Nang gabing iyon, nagkunwari siyang malungkot at uminom kasama si Huimin. Ibinuhos ang kanyang damdamin. Unang beses silang mag-isa mula nang ikasal. Ginamit ni Huazu ito para sa paghihigante. Kinabukasan,
Biglang pumasok si Madam at nakita silang magkayakap sa kama. Nangako rin siya kay Pangulong Hyun na babawiin ang anak kung magkakaanak siya. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ito. Sa sobrang galit, binuhusan sila ni Madam ng malamig na tubig. Hindi pinansin ni Hwasu ang mga salita nito. Pinagalitan siya ng biyenan at nagdala pa ng isang balde ng tubig. Hindi na kinaya ni Heeman at sumigaw sa kanila na umalis. Pagkatapos, dumating si Annie. Ininsulto niya si Hwasu. Sumagot ito na natural lang magkasama sila ni Heeman. Nagalit ng husto si Annie nang marinig ito. Binalaan siya ni Hwasu na kung magwiwisik siya ng kape sa mukha niya, ibubuhos niya ang kumukulong tubig sa palayok sa tabi niya. At dahil doon, tumayo siya at kinuha ito. Medyo natakot si Annie. Sinabihan siya ni Hwasu na kumilos ng maayos sa bahay na ito o itatapon siya. Nanatili pa rin si Annie sa kanyang paninindigan. Muling kinuha ni Hwasu ang palayok at nakitang seryoso siya. Wala nang choice si Annie kundi umalis ng kahiya-hiya. Agad niyang sinabi ito kay Lucy. Nang malaman na magkasama sila sa silid, naramdaman ni Lucy na nanganganib. Maya-maya, pumunta siya sa bahay ni Heeman. Pinunit niya ang mga larawan ng kasal nila sa harap ni Hwasu at sinabing hindi niya ito palalampasin. Kapag nabuntis siya ng anak ni Heeman, manganganak din siya sa pamilyang ito. Nagmadali si Heeman at ang kanyang ina nang marinig ang balita. Dahil may negosyo rin siya kay Pangulong Hyun, kailangan ng babae na tulungan si Lucy. Si Hwasu, na dumating para maghiganti, ay walang balak makipagtalo tungkol dito. Tumalikod siya at umalis. Nang araw na iyon, muling nakipagkita si Hwasu kay Jack at sinadyang maghasik ng gulo sa kanila ni Heeman. Sinabi niyang nalaman niya kay Heeman na walang kaibigan si Jack at nag-iisa mula pagkabata. Dahil sa awa, naging kaibigan niya ito. Ang mayabang na si Jack, nang malamang siniraan siya ni Heeman, ay nagngalit sa galit. Pinigilan niya ang kanyang galit. Tinulungan niya ito ng husto, pero walang utang na loob. Labis itong ikinagalit ni Jack. Nang makamit ang layunin, sinabi ni Hwasu kay Heeman na naglipat ng malaking pera ang biyenan sa kabit at binigyan siya ng shares. Nagalit si Heeman sa balita, pero sinabi ni Hwasu na huwag mag-alala at tutulungan siya kapag dumating ang pera ng mga ampon. Lubos na nagpasalamat si Heeman. Habang malapit nang magtapat ang dalawa, biglang pumasok si Lucy. Ipinakita niya ang litrato ni Hwasu na kasama si Jack. Lumabas na nagpamanman pala siya kay Hwasu na ikinagalit ni Heeman. Binalaan niya si Lucy na huwag gumawa ng mga kalokohan, mas pinagkakatiwalaan niya ang asawa niya kaysa kaninuman. Hinimok ni Hwasu ang asawa na huwag maging matigas ang ulo. Ayaw niyang makipag-away kay Lucy, pero sinisisi siya nito sa lahat. Hindi siya titigil hanggat hindi niya sinisira si Hwasu. Kalaunan, kinuya ni Heeman si Jack na dapat umano'y umiwas sa parke. Naramdaman ni Jack na may ibang dahilan si Heeman sa sinabi. Sinabi niyang walang tiwala si Heeman at nagpamanman pa sa asawa. Bigla silang naging tensyonado. Sinimulan ni Jack pag-usapan ang nangyari 7 taon na ang nakalipas. Ang dating magkaibigan ay naging magkaaway. Lahat ng nakakita sa kanila ay naawa. Tumingin si Hwasu sa litrato ng magulang at nakaramdam ng kalungkutan. Puno ng balakid ang landas ng paghihiganti. Pinaalalahanan niya ang sarili na huwag kalimutan ang layunin. Dati, mga gwardya ni Heeman, ang magulang ni Hwasu. Simple man ang buhay, masaya sila bilang pamilya. Sino bang mag-aakala ng ganitong malaking pagbabago? Ngayon, nauubusan na ng oras si Hwasu. Ang susunod na mangyayari, mas hindi mahuhulaan. Pumunta siya sa kwarto ni Pangulong Jong sa ospital. Umaasa si Hwasu na magising ito para makaranas ng higit na sakit. Bigla, dumilat si Pangulong Jong at sinunggaban ang leeg ni Hwasu. Matapos ang pag-aagawan, naitulak niya ito palayo. Nagulat pa si Hwasu nang dumating ang kanyang ina. Nang lumingon muli, tahimik nang nakahiga si Pangulong Jong. Mabuti na lang, pansamantala lang ang kanyang pagkabawi. Tumakbo si Hwasu, iniisip ang susunod na hakbang. Biglang lumitaw si Paul at hinila siya pabalik. Nakita ang takot ni Hwasu, tinanong ni Paul ang nangyari. Nang malaman niyang nagising na si Pangulong Jang, umaasa siyang aalis na si Hwizi sa pamilyang iyon. Habang nag-uusap sila, may napansin si Paul na kakaiba. Sinabi niya kay Hwizi na huwag lumingon. May nag-eespiya sa kanila at ito ay si Lucy. Dati nang pinaghihinalaan ni Annie si Hwizi, kaya't siniyasat nila ang kanyang pagkakakilanlan. Agad nilang ipinadala ang kuha nilang footage kay Heeman. Dumating siya sa ospital ng galit, ngunit nakita niyang pinapaalis si Paul ng guwardya. Inakusahan ni Hwizi si Paul ng panliligalig at tumalikod. Nilapitan ni Heeman ang guwardya at pinaalis ito. Binalaan niya si Paul na kung patuloy niyang guguluhin ang pamilya niya, pagsisisihan niya ito habang buhay. Binanggit ni Paul ang pagkamatay ng ama niya para makakuha ng impormasyon kay Hwizi.
Sinabi rin niya kay Heman na maghanda dahil malalaman din niya ang totoo at ipaghihiganti ang ama niya. Ang mga salitang ito ay nagpawi sa hinala ni Heman tungkol kay Huizi. Pagdating sa ward, sinabi ng kanyang ina ang tungkol sa kabit ng kanyang ama. Nag-aalala si Madam na baka ilipat ng Pangulo ang malaking halaga ng shares sa kabit at anak nito. Kung hindi nila ito papansinin, maaaring mawala ang kanilang karapatan sa mana. Natatakot din siya na gumawa ng testamento ang Pangulo nang hindi nila alam. Ang mahalaga ngayon ay hanapin ang testamento. Kung hihintayin nating magising si Pangulong Jiang, huli na ang lahat. Iminungkahi ng asawa na ilagay ang babae sa mental hospital. Kahit may testamento, di ito magkakabisa at makukuha nila ang ari-arian at shares ng kabit at anak. Habang nagpaplano sila, tila may narinig si Pangulong Jiang. Sa sobrang galit, marahas na nanginig ang kanyang katawan. Ito ay lubhang nagpatakot sa mag-ina. Mabilis na dumating ang doktor at pinakalma si Pangulong Jiang. Pinaghinalaan ni Heman na nagkukunwari ang ama at balak ipasa ang mana sa kabit at anak nito. Dahil dito, nagsimulang kamuhian ni Heman si Pangulong Jiang. Umaasa siyang hindi na magigising ang kanyang ama. Paulit-ulit na ginulo ni Lucy si Huizi pero lagi itong nakaiiwas. Sa halip, sinisisi ni Heman ang lahat sa sarili. Hindi alam ni Lucy kung anong gagawin kay Huizi. Kinabukasan, dumating siya sa bahay na parang baliw. Nalito si Huizi sa kakaibang pag-uugali nito. Tumakbo sina Annie at Madam nang marinig ang ingay. Pinalsun ni Lucy na itinulak daw siya ni Huizi. Natigilan si Huizi nang marinig ito. Bago umalis, binalaan niya si Huizi tungkol sa bata. Pinagalitan siya ni Madam sa pagiging malupit. Ayaw nang magpaliwanag ni Huizi. Nagpeke siya ng pregnancy report para makita ni Heman. Masayang sinabi ni Heman sa ina ang magandang balita. Hindi natuwa si Madam, gusto niyang magpalaglag si Huizi. Kapag nalaman ni Pangulong Jiang, masisira ang ugnayan ng dalawang pamilya. Lalo itong nagpahirap sa sitwasyon ni Heman. Hindi niya alam paano ipapaliwanag ito. Ikinuwento ni Lucy sa kanyang ina ang pang-aapi sa kanya. Dumiretso si Pangulong Jiang sa bahay at sinampal ng malakas si Huizi. Galit na sinisi niya ito dahil gusto niyang magpalaglag ang anak niya. Ipinaliwanag ni Huizi na magiging ina rin siya. Si Lucy ang aksidenteng nadulas at walang kinalaman dito. Natatakot na ngayon si Madam. Nang malaman na buntis si Huizi, ibinaling ni Pangulong Jiang ang galit sa asawa. Ipinaliwanag ng asawa na nangako siyang hindi papayagang manganak si Huizi. Tumalikod si Pangulong Jiang sa matinding galit. Inaliw ni Heman ang ina, sinabing huwag mag-alala at magmamana si Huizi ng 10B1. Nangako rin siyang gagamitin ang pera para matulungan ang sarili. Nang marinig ito, ang asawa ay labis na natuwa at nangakong tratuhin si Huizi ng mas mabuti. Plano rin niyang itigil ang pagpapabor kay Pangulong Jiang sa ina at anak na babae. Nagdulot ng gulo ang dalawang pekeng buntis, ngunit hindi susuko si Lucy. Hindi nalihim na kumuha ng makeup si Huizi. Kailangan pa rin kumpirmahin ni Lucy ang fingerprints at blood type. Labis na nalungkot si Jack, kaya dumiretso siya kay Danny at ikinuwento ang lahat ng lihim. Nalaman ni Danny na hindi niya tunay na anak ang kanyang anak at labis siyang nagulat. Narinig din ni Huizi ang lahat ng ito. Kung hindi sinabi ni Annie na buntis siya, hindi sana pinabayaan ni Danny si Huizi na paralisado. Ngayon ay tila parusa ito para sa kanyang sarili. Pumunta siya sa dating tambayan nila ni Huizi at natagpuan niya itong nakaupo roon. Natulala. Labis ang pagsisisi ni Danny. Hindi niya alam ang pinagdaanan ni Huizi noon o bakit itinago ang pagkakakilanlan at bumalik. Galit si Huizi sa kanya dahil sa pag-iwan. Kung nanatili siya, hindi sana namatay ang kanilang anak. Nagulat si Danny na buntis pala si Huizi noon, ngunit walang luha ang makapagbabago ng nakaraan. Hindi na sila maaaring magkabalikan pa. Nalaman ni Danny na may nag-alaga kay Huizi nang umalis siya. Kahit itinanggi ni Ate Paul, siniyasat pa rin ni Danny ang tungkol sa pagbubuntis ni Huizi. Nalaman din niya na nagpa-opera si Huizi para sa peklat. Sa masusing pagsisiyasat, nalaman ni Danny na ang anak ni Huizi 7 taon na ang nakalipas ay inampon. Nalilito si Huizi dahil sabi ng Tita Paul, nanganak siya ng babaeng namatay pagkasilang. Gustong malaman ni Huizi ang lahat, kaya pumunta siya sa tiyahin, nag-aalalang tiyahin, iginiit na babae raw at nagkamali si Danny, pero di muna inisip ni Huizi. Pagkaalis ni Huizi, tinawagan ng tiyahin, si Paul, sinabi na nagtanong tungkol sa bata, pinilit ni Paul ang tiyahin na ibalik ang bata kay Huizi, para magbago ang isip, nalaman na ang anak pala ng tiyahin ay anak ni Huizi, pinalaki niya ito ng 7 taon, at may malasakit na sa bata, ayaw sabihin ng makasariling tiyahin ang katotohanan. Samantala nagsimulang magplano ang mag-ina,
Nagpasya silang humanap ng gagawa ng pekeng testamento paggising ni Pangulong Jiang, ngunit tumawag si Annie para sabihing gising na ang ama, sila ay nangamba at nagalit, di alam ang gagawin. Kasabay nito, nag-aalala rin si Hyazu na itala niya ang lahat ng krimen ng pamilya ni Heyman. Nalito si Huizi dahil gumising si Pangulong Jiang pero hindi inilantad ang kanyang pagkakakilanlan. Posible ring napagtanto ni Pangulong Jiang ang sitwasyon at hindi nagsalita habang nakahiga sa ospital. Lagi na lang naramdaman ni Huizi na may kakaiba. Ang mas kakaiba pa, talagang umiyak si Pangulong Jiang sa harap niya. Hinanap siya ni Pangulong Jiang noong araw na iyon. Dahil hindi tinupad ng asawa ang mga pangako at may sakit ang anak, itigil na niya ang pakikipagtulungan sa pamilya nila. Gusto ni Pangulong Jiang na maghintay muna kay Himan na gumawa ng maayos na desisyon bago magplano. Gayunpaman, hindi naman nababahala si Himan. Hinihintay lang niya ang pera ng mga magulang ni Huizi na mapunta sa kanyang account. Pero ang pinakaimportante ngayon ay gumawa ng pekeng habilin bago tuluyang magkamalay ang kanyang ama. Pero nang paalis na ang abogado dala ang habilin, bigla na lang nagsalita si Pangulong Jiang. Lumapit muna si Huizi at nagsabi ng mabigat na balita. Sinabi ng Pangulo na walang bisa ang testamento, ngunit hindi sumang-ayon ang asawa. Pinaalis muna ni Himan ang abogado. Ngayon, ang Pangulo ay walang silbing tao na lang. Pinipilit siya ng asawa na wag labanan ang di matatalo. Di tiyak kung magigising pa siya bukas. Sinuhol na ni Himan ang abogado, mabibisa na ang testamento. Hinihintay lang ni Huizi na mag-away at magsaksakan sila. May problema sa pera si Pang Jiang, pati kumpanya ni Himan. Kung malugi, mangungutang si Himan sa mga 5-6. Dapat mabuhay ang kumpanya hanggang susunod na buwan. Umaasa siya sa pera ng mga ampon na magulang ni Huizi. Nakalabas na ng ospital si Pang Jiang at umuwi na. Dumating si Huizi para mang-asar, sabi buntis siya kay Himan. Nang marinig ito, naging emosyonal si Pangulong Jiang. Nahihirapan siyang tanggapin ang katotohanan ito. Biglang nanginig ang kanyang katawan nang hindi mapigilan. Narinig ni Tom ang ingay at tumakbo papunta. Pinag-usapan nilang dalhin si Pangulong Jiang sa ospital. Maya-maya, tinawagan ni Huizi ang kanyang asawa. Nagpapahinga siya ngayon, nagpapamasahe. Sabi niya kay Huizi, di na kailangan dalhin sa ospital, buhay o patay, nakasalalay sa sarili niyang karma. Mahirap ang sitwasyon ni Pangulong Jiang, baka ito na ang kanyang kabayaran sa mga nagawa. Pagkatapos, dumating si Danny para hanapin siya. Sa investigasyon, nalaman niyang nanganak si Huizi ng lalaki, nagsinungaling na babae, at sinabing patay ang bata. May dahilan siguro kung bakit tinago niya ang totoo. Napagtanto na si Paul pala ang nagsabi sa kanya na ang anak niya ay patay ng isilang. Bukod pa rito, walang asawa ang tiyahin niya, kaya saan galing ang anak nito? May kakaibang pakiramdam si Huizi ng pagkakilala tuwing nakikita niya ang bata. Kahit may mga dahilan ang tiyahin, hindi mapigilan ni Huizi na mag-alinlangan. Nagugulumihanan siya dahil gusto niyang malaman ang katotohanan. Nang tanungin ni Huizi, nabahala ang kanyang tiyahin. Nakita niyang nauutal ito, kaya hinila niya't sinabing ipapa-DNA test ang bata. Sa puntong ito, hindi na makapagtago ang kanyang tiyahin. Inamin niya ang tunay na pagkakakilanlan ng bata. Humingi ng tawad ang tiyahin, pero paano ba madaling mapatawad ang ganito? Kung alam lang ni Huizi na may anak siya, baka iba ang naging plano niya. Bakit nga ba siya pumayag na wasakin ang sarili, handang mamatay? Tumakbo si Huizi na parang baliw, hinahanap ang kanyang anak. Sakto namang bumalik si Danny kasama ang mga bata. Nang makita niya ang kanyang anak, napaiyak si Huizi ng todo. Ngunit nang makita ang tiyahing lumabas, itinulak ng bata si Huizi at tumakbo sa mga bisig ng ina. Muli, siya ay labis na nagulat. Halos hindi makapagpahinga si Huizi. Nakiusap ang tiyahin na bigyan siya ng oras para hindi masaktan ang bata. Pumayag na lang si Huizi. Nagpunta siya sa dalampasigan mag-isa at inisip ang mga alaala kasama ang anak. Masaya siyang naging kasama ng anak, pero di mapatawad ang tiyahin sa pagtatago nito. Nang tanungin ni Danny kung natagpuan ang anak, hindi sinabi ni Huizi ang totoo. Kung hindi siya iniwan, hindi sana siya napunta sa ganitong sitwasyon. Para kay Huizi, si Danny ay target lang ng paghihiganti. Ang pagbitaw sa nakaraan ay makaaapekto lang sa bilis ng paghihiganti niya. Nag-aalala si Heming sa pera ng kumpanya. Sinamantala ni Lucy ang pagkakataon para mabawi siya. Kung magagawa niya yon, muling mamumuhunan ang kanyang ina. Pero hindi natitinag si Heming at tumanggi pa rin. Umaasa na lang siya na tutulungan siya ni Huizi. Ngunit kinabukasan, nang maghatid si Huizi ng pagkain, nakita niyang nakaupo si Pangulong Jiang. Sabi ng Pangulo, ikaw ang anak ko. Siyempre, hindi naniwala si Huizi sa kahibangang ito. Paano siya magiging anak ng ganitong halimaw? Naging emosyonal si Pangulong Jiang at inamin ang lahat ng kanyang pagkakamali noon. Tumanggi pa rin si Huizi na tanggapin ito.
Galit na sumugod si Huizi at tinakpan ang bibig ni Pangulong Jiang. Sinisigaw kung baliw ba siya. Nang marinig ang kaguluhan, binuksan ni Annie ang pinto. Akala niya ay gusto ni Huizi na patayin ang kanyang ama. Pagbalik sa kanyang silid, hindi mapalagay si Huizi ng mahabang panahon. May malay si Pangulong Jiang. Bakit siya nagsasabi ng ganyang kalokohan? Takot ba siya sa paghihiganti? Kaya naisip niya itong paraan para maantala ang paggaling? Hindi na nag-isip pa si Huizi. Ipinagdarasal na lang niya na hindi totoo ang sinabi nito. Nang kumalma si Pangulong Jiang, sinabi ni Annie sa kapatid ang nakita niya. Hindi siya pinaniwalaan ni Heming. Sa tingin niya, sinusubukan nitong maghiwalay sa kanya at kay Huizi. Nagising si Huizi at nakita ulit ang kanyang tiyahin. Siya at si Paul ang kanyang mga tagapagligtas. Minsan parang kapatid, minsan naman parang ina. Bahagi ng pagtago sa bata ay para protektahan ito. Naiintindihan ni Huizi ang kanyang tiyahin. Ang mga salitang ito'y labis na nagpahiya sa tiyahin. Madalas makipaglaro si Huizi sa anak para palakasin ang ugnayan. Umaasa si Paul na makita ni Huizi ang pananaw ng bata at iwasan ang gulo. Sinabi niyang kinunan na ng fingerprint si Lucy. Hindi magtatagal, malalaman na ang kanyang pagkakakilanlan. Tiyak na hindi susuko si Huizi sa landas ng paghihiganti. Hindi pa rin sumusuko si Danny sa paghahanap ng anak, pero galit ang tiyahin. Iniwan niya si Huizi noon, paano siya may mukha para hanapin ang anak ngayon? Agad siyang pinalayas ng tiyahin dahil sinasabi ni Pangulong Jiang na anak niya ito. Kinakabahan si Huizi nang pumunta sa ospital para sa paternity test at nalaman na napatunayan ito. Dahil dito, nakadama siya ng halo-halong emosyon. Pagbalik, sinabi ni Huizi kay Pangulong Jiang ang tungkol sa test at tinanong kung ano ang gagawin niya kung anak niya si Huizi. Galit na isinumpa ni Huizi si Pangulong Jiang sa pang-insulto sa kanyang ina at nangakong gagamitin lahat ng paraan para parusahan siya. Lumabas na nagsagawa si Huizi ng 2 paternity test, isa sa anak niya at isa kay Pangulong Jiang. Kinumpirma ng mga ulat na ang bata ay kay Huizi at hindi napatunayan ang pagiging ama ni Pangulong Jiang. Ngayon lang naintindihan ni Huizi ang mabuting intensyon ng kanyang ina. Noon, nagsinungaling ang kanyang ina at sinabing anak siya ni Pangulong Jiang dahil gusto lang niyang makaramdam ng guilt si Pangulong Jiang at magdusa, pati na rin protektahan ang sarili sa pag-uusig. Ngayong alam na ni Huizi ang lahat, tiyak na hihingi siya ng hustisya para sa kanyang ina. Sumunod, pinapunta niya ang kasintahan ni Pangulong Jiang sa bahay. Nang makita siya ni Pangulong Jiang, nagmakaawa siyang isama siya o malapit na siyang patayin sa pagpapahirap ng mag-ina. Habang itinutulak siya palabas ni Tom, biglang dumating si Jimin. Lumapit siya sa kasintahan ng ama at malapit nang palayasin ito. Nahulog si Pangulong Jiang sa wheelchair sa sobrang excitement. Wala siyang pakialam dito. Alam ni Tom na ito ang kanyang tunay na ina. Siyempre, hindi niya papayagan ang bastos na asal ni Jimin. Nag-away ang magkapatid dahil dito. Nalulungkot si Pangulong Jiang sa nangyayari. Sa huli, hindi pa rin siya nakatakas. Nag-alaga si Huizi ng may pag-iisip. Sinabi niya kay Pangulong Jiang na ang kumpanyang itinayo niya ay mabubuwag sa sarili niyang plano at ang lihim ni Annie ay nabunyag na rin. Nalaman ni Danny na hindi niya tunay na anak ang kanyang anak na babae at hindi niya alam kung ano ang gagawin niya kay Annie. Ang anak at asawa niya ay mas determinado pang ipadala siya sa mental hospital. Lahat ng ito ay nagpapasakit sa puso ni Pangulong Jiang. Hindi pa nababayaran ng mga ampon na magulang ni Huizi, kaya nababahala si Jimin. Ngayon, lahat ng bayarin ay minamadali na. Kung magpapatuloy ito, hindi natatagal ang kumpanya. Ginawa ni Jack ang lahat para makuha si Annie. Hinimok niya ang asawa na pakawalan si Jimin at iligtas si Lucy. Ganoon, mailigtas ni Pangulong Jiang ang kumpanya at sisihin sina Huizi at Danny sa pangangalo niya at paaalisin sila. Dahil ang bilyon-bilyong mana ni Huizi matagal nang hindi na ibigay, agad pumayag ang asawa niya sa plano. Nang gabing iyon, nagmakaawa ang nanay niya kay Jimin na iligtas ang kumpanya. Kung hindi agad tutulong si Pangulong Jiang, ang buong grupo ay malalagay sa krisis. Naintindihan ni Jimin ang bigat ng problema at napilitang pumayag. Kinabukasan, hinarap niya si Lucy at lumuhod, humihingi ng tawad. Ngayon, tanging ang nanay niya na lang ang makakatulong sa kanya. Sa wakas, napapayag din ni Lucy at pumayag. Pagkatapos, hinanap niya si Huizi at sinadyang i-play ang recording ng pag-amin ni Jimin. Tinanong niya si Huizi kung ano ang nasa isip nito. Para kay Lucy, hindi na gaanong mahalaga si Jimin. Gusto niyang maghiganti kay Huizi sa pagnanakaw ng kanyang nobyo. Balang araw, mapaalis din siya sa bahay na ito. Isang araw, may tumawag kay Huizi sa telepono. Hiniling ng pulis na makipagkita sa kanya. Sabi niya, handa na raw ang resulta ng fingerprint test na hiningi ni Lucy. Ang mga fingerprint ng kasalukuyang Jenny, na namatay 7 taon na ang nakalipas, ay tumugma kay Huizi at inamin niya ang kanyang pagkakakilanlan. Sinabi niyang may mga hinaing pa siyang hindi nalulutas. May alam ang pulis tungkol dito at hindi na niya pinahirapan pa si Huizi. Handa na si Huizi para dito. Tinanggap ng pulis ang pera at nangakong itatago ang lihim.
Para pasalamatan si Pangulong Jiang sa pagligtas sa kumpanya, naghanda si Madam ng espesyal na hapunan. Bumalik si Huizi at nagtanong kung ano ang okasyon. Gustong magpaliwanag ni Jimin ngunit napigilan. Nang makita ang mapanganib na tingin ni Pangulong Jiang, napilitan siyang tumahimik. Hindi pinapaboran ni Huizi ang pamilya. Tutal, nasa pangalan na niya ang pamilya. Hindi siya maramot at nagpapakain ng libre sa kanila. Bigla silang nawalan ng gana sa mesang puno ng pagkain. Nang gabing iyon, muli niyang inilabas ang recording ni Driver Wu at tinawagan si Madam. Nang marinig ang boses ni Driver Wu, napasigaw siya sa takot. Narinig ito ni Jimin at agad na tumakbo papasok. Itinuro ni Madam ang bintana, akalay si Driver Wu na naniningil ng utang. Pagbukas ni Jimin ng pinto, si Annie pala ang dumating. Tumakbo rin siya nang marinig ang boses. Buong araw na balisa si Madam dahil sa konsensyang nagkasala. Nang kumalma, sinisi niya si Pangulong Jiang sa lahat ng hirap na dinanas. Kung di siya nakiapid sa ina ni Huizi, may magpapahamak ba sa kanya? Hindi pa sapat ang pagkakaroon ng kabit. Kinuha pa niya ang yaya na namamahala sa villa. Sino pa kaya ang iba niyang kinakasundo ng patago? Nang marinig ito, nawalan ng kontrol ang chairman, inuulit na anak niya si Huizi. Biglang pumasok si Huizi, sabi mukhang mamamatay na ang chairman. Kailangan daw dalhin sa mental hospital para magamot. Narinig ito ng chairman, pinilit na lang kumalma. Nakita siyang ganito, matagal nang nasusuklam ang chairman. Hindi dapat payagang mabuhay muli ni Huizi ang kumpanya. Kaya kailangan niyang gumawa ng gulo sa pamilya. Kaya kinuha niya ang paternity test at nalaman na hindi niya tunay na anak si Huazu. Napagtanto ni Pangulong Jiang na siya pala ay nalinlang. Nagsinungaling ang ina at sinabing anak niya si Huazu para protektahan ito mula sa pag-uusig. Hinawakan ng galit na Pangulong Jiang ang damit ni Huazu na nakipaglaro sa kanyang mga kamay. Sumigaw siya ng tulong na nakakuha ng atensyon ng ginang ng bahay. Nang makita ang gusot na hitsura ni Huazu, nagulat ang ginang ng bahay. Matagal na niyang alam na hindi tapat ang asawa, pero di niya inakala na kahit nakahiga, iniisip pa rin ang manugang. Pinagalitan niya ang asawa at sinabing wala ng lunas. Paano ito ipapaliwanag ng Pangulo? Ikinuwento pa niya ang tunay na pagkatao ni Huazu. Sa tingin ng ginang, abnormal lang siya sa pag-iisip. Pagkatapos, nahanap ng babae ang numero ng mental hospital. Pero nang subukan niyang tumawag, nag-atubili siya. Nakita ni Huazu sa labas ng pinto na nag-aalinlangan siya. Para mapilitan ang babae magdesisyon agad, umiyak siya at sinabi kay Hyman. Nagalit si Hyman at inutusan si Officer Park na paalisin ang kanyang ama. Hindi na nag-atubili ang babae at pumayag ipadala ang Pangulo sa mental hospital. Sinabi ni Huazu na hindi ito personal na tagumpay niya. Kasama rin ang kanyang mahal na anak at mahal na babae. Kapag wala na ang pamilyang ito, sasabihin mismo ni Huazu sa kanya. Sinubukan ni Pangulong Jiang lumaban pero wala siyang magawa. Maya-maya pa ay dumating na ang staff ng ospital. Sa galit na tingin ni Huazu, gustong patayin ni Pangulong Jiang siya. Pero nang ma-inject ng sedative, agad siyang tumahimik. Ang masamang Pangulong Jiang ay ipinadala sa mental hospital habang matino pa. Mas nakakatakot pa ito kaysa mahulog sa impyerno. Natapos na ang makapangyarihang tagapangulo ng Chaebol. Sa sandaling ito, di gumaan ang loob ni Huazu dahil marami pang haharapin. Pinipilit ni Madam si Huazu pumirma ng diborsyo para sa puhunan ni Pangulong Hyun. Hindi siya pwedeng umalis ngayon. Nagsinungaling siya at sinabing malalim ang pagmamahalan nila ni Hyman. Alam ni Madam na di ganun kadali papirmahin si Huazu. Gusto niyang makita kung gaano katagal makakatagal si Huazu. Kailangang lumapit ni Hyman kay Lucy para sa kumpanya. Sinadyang lasing siya at nagpalipas ng gabi. Gusto rin ni Pangulong Hyun na makuha ng anak niya ang gusto. Nagtapon siya ng malaking tukso kay Madam. Siya lang ang anak na babae at ang manugang ay magmamana ng lahat sa kumpanya. Kung magpakasal si Lucy kay Hyman, magsasanib ang dalawang kumpanya. Labis na natuwa si Madam nang marinig ito. Ang kasalukuyang sitwasyon ay napakahirap para kay Huazu. Kailangan niyang hawakan ang puso ni Hyman at palayasin si Lucy. Dahil dito, sinadya ni Huazu na makipagkita kay Paul. Galit na galit si Hyman nang malaman ito at agad lumapit sa kanila. Nakipagtulungan si Paul kay Huazu at nakita ni Hyman ang lahat. Agad na sumiklab ang kanyang galit. Gusto ni Huazu ipakita kay Hyman na kung magpatuloy siya kay Lucy, maaring mawala siya. Sinamantala ni Paul ito para sumbatan si Hyman sa pagwawalang bahala kay Huazu para sa kita. Kung iiwanan si Huazu, ipagtatanggol niya ito, anuman ang mangyari. Nang makamit ang layunin, kunwaring pumanig si Huazu kay Hyman at sinisi si Paul sa kabastusan. Walang makakapantay sa damdamin niya para kay Hyman. Muling pinilit ni Huazu si Hyman na magdesisyon. Kung hindi na siya kailangan, handa siyang umalis. Mabilis na nagpaliwanag si Hyman nang marinig ito. Uminom lang siya ng sobra kagabi at walang nangyari kay Lucy.
Umaasa siyang mauunawaan ni Huazu ang tunay niyang damdamin. Ibinasura ni Hyman ang mga gawain ng kumpanya. Nagpunta sila sa tindahan at nagde-date, mukhang sweet. Nakatanggap si Lucy ng larawan ng pulis na nakikipagkita kay Huazu. Napansin niyang may alam ang pulis at may itinatago kaya agad niya itong inimbitahan. Tapat ang pulis at hindi nagsabi ng totoo kay Lucy. Ikinuwento ito ni Lucy kay Annie. Naramdaman nilang may itinatagong bagay. Pagbalik ni na Hyman at Huazu, nakita ni Lucy ang kanilang pagiging malapit at nagulat. Nag-aalala rin si Madam na baka masaktan ang damdamin ni Lucy. Mabilis siyang pumasok sa kwarto at pinagalitan si Huazu. Sa sandaling iyon, maraming iniisip si Lucy. Talagang di mapagkakatiwalaan ang sinasabi ng mga lalaki. Nagmakaawa si Hyman na pagtiwalaan siya at naunti-unti niyang ilalayo ang sarili kay Huizi. Ngayon, tila ito'y taktika lang ng pagkaantala. Galit na umalis si Lucy nang walang takot. Kinabukasan, nakipagkita siya kay Huizi. Nilinaw na ang pakikipagkita sa pulis ay pantakip sa totoo. Hindi ito matanggap ni Huizi. Aalis na siya pero pinigilan siya ni Lucy. Kung walang tinatago, gawin ang fingerprint test ulit. Inignora siya ni Huizi at agad umalis. Hindi sumuko si Lucy, may pag-asa kung walang aberya. Pagkatapos, may aksidenteng mangyayari. Habang nag-aaway, nahulog si Lucy sa hagdanan. Pero, di alam ni Huizi na naloko na siya. Dito, naalis ni Lucy ang pagkukunwang buntis. Pinalabas na itinulak siya ni Huizi at nakunan. Nang malaman, nagalit si Pangulong Jiang. Sinisisi niya ang lahat kay Himan at hiningi ang diborsyo kay Huizi agad-agad. Kung hindi, babawiin niya lahat ng puhunan ng kumpanya. Nang malaman na nakunan si Lucy, sinisi ni Huizi ang sarili sa pagkitil ng inosenteng buhay. Hindi ito ang nais niyang mangyari. Ang ugat ng trahedyang ito ay ang pamilya ni Himan. Gusto ni Huizi pabilisin ang kanyang paghihiganti. Ang pagsagip kay Lucy sa Diablo ang magiging kabayaran niya. Pagkatapos ng lahat, luluhod si Huizi at hihingi ng tawad kay Lucy at sa bata. Nag-alala si Madam sa sandaling iyon. Kung ganap na mag-divest si Pangulong Jiang, mawawasak ang kumpanya. Para pakalmahin si Pangulong Jiang, umuwi si Huizi at sinabihan agad na umalis. Di inaasahan, pumayag si Huizi umalis at pumirma ng kasunduan sa diborsyo. Tinulungan ni Paul si Huizi ilabas si Pangulong Jiang at ipinaalaga sa kasintahan. Nais lang nilang gamitin ito para muling itatag ni Pangulong Jiang ang kanyang kalooban at ilipat lahat ng ari-arian kay Tom. Gusto lang ni Huizi na mag-away at magpatayan ng pamilyang ito. Hiniling din niya sa kanyang tiyahin na protektahan ang mga bata. Nagsisimula pa lamang ang malupit na digmaan. Pinilit ng ina ni Huizi na pirmahan ang diborsyo, hindi makapaniwala si Himan. Alam niyang mahal niya si Huizi, bakit hindi niya ito pababayaan? Nagbanta si Himan na magpakamatay, ikinabahala ito ng kanyang ina. Ngunit, dinala ng abogado ang bagong kalooban ni Pangulong Jiang, lalong nakakabahala kay Himan. Nasa desperadong sitwasyon na siya, at ngayon ay mas lumala pa. Kahit nasa bingit na siya ng bangin, alam niyang kung hindi tatanggapin ang alok ni Pangulong Jiang, mawawala ang kumpanya. Ngunit inamin ni Himan kay Lucy na si Huizi lang ang minahal niya at hindi niya kayang bitawan. Lumuhod siya at nagmakaawa kay Lucy para sa kapatawaran. Pero sa puntong ito, gusto ni Lucy si Himan hindi dahil sa pag-ibig. Mas gusto niya ang paghihiganti dahil sa galit niya kay Huizi. Anuman ang mangyari, ayaw pa ring bumitaw si Lucy. Hindi maintindihan ni Pangulong Jiang bakit iiwan ni Himan ang lahat para sa babae. Hindi kailanman naging simpleng tao si Himan. Sigurado ako may plano siyang babalikan. Kaya hindi niya tinanggap ang tulong nila. Ngayon, umaasa si Himan na makredit ang pera ng mga ampon na magulang ni Huizi. Gusto ni Pangulong Jiang na siya ang mamahala kung tatanggapin ni Himan ang puhunan. Hindi na talaga alam ni Himan kung paano magpapatuloy. Para sa anak at kumpanya, napilitan si Madam pumayag sa pagbalik ni Huizi. Pero hindi basta babalik si Huizi at kailangan pang ibenta ang bahay para sa diborsyo. Napagtanto ni Madam na malaking pagkakamali ang nagawa niya. Pagka-uwi niya, galit niyang sinabi kay Himan ang bagay na ito. Ang pagod na si Himan ay hindi na nagmalasakit at nais na ibalik ni Madam si Huizi anuman ang mangyari na nagbigay sa kanya ng malaking problema. Wala siyang magawa, kaya pumunta siya sa restaurant para uminom ng tubig para mapawi ang galit sa kanyang puso. Ngunit sa sandaling iyon, may kamay na humawak sa kanyang balikat. Napasigaw si Madam sa takot. Ang pagbabalik ni Pangulong Jiang ngayon ay para maghiganti. Si Huizi ang nag-ayos nito. Gusto niyang magaway ang pamilya para maranasan nila ang pakiramdam na kinaladkad sa impyerno ng mga taong malapit sa kanila. Nang kumalma, pinagalitan ni Madam ang asawa dahil pantay ang hatian ng ari-arian sa anak ng kabit.
Hinimok niya ang asawa na gumawa ng bagong testamento. Nagdurusa si Pangulong Yang sa sakit ng pagkakakulong sa mental hospital. Handa na siyang sumuko sa piskalya para itigil ang pagpapahirap sa madilim na lugar na iyon at inihayag din ang tunay na pagkakakilanlan ni Huizi. Pero para kay Madam, walang kabuluhan ang mga sinasabi niya. Ginoo, nag-iisip lang siya ng walang kwenta, wala sa tamang pag-iisip at nagdadahilan lang para sa mga nagawang kasalanan niya. Samantala, nahanap ni Hyman si Huazu at, matapos ang maraming pakiusap, bumalik si Huazu. Ang pagbabalik ni Huazu ay para saksihan ng isang malaking palabas. Akala ni Pangulong Jiang na matino ang anak niya at sinabi na si Huazu ang dahilan ng kanyang kalagayan ngayon. Bago pa siya makatapos magsalita, lumapit agad si Huazu at nagkunwaring nag-aalala. Gusto ni Pangulong Jiang na sakalin siya. Dahil dito, sobrang nagalit si Hyman. Pinaalis niya si Huazu at sinaway ang ama dahil sa pagkawala ng bait nito. Hindi mapatawad ni Hyman na naisip niyang saktan si Huazu noon. Si Pangulong Jiang naman ay hindi makapagsalita ng matagal. Nawalan na ng pasensya si Hyman nang pumasok si Annie. Nagmakaawa si Pangulong Jiang para humingi ng tulong. Ayaw na niyang ipadala ulit sa ospital para sa may sakit sa pag-iisip. Dumating si Annie para sabihing maayos ang isip ng kanyang ama. Sinabihan siya ni Hyman na manatili sa kinatatayuan. Ito ang naging desisyon kasama ang kanyang ina. Kung gusto mong manatili sa pamilyang to, tumahimik ka. Maya-maya, dumating ang mga tao mula sa mental hospital. Lumapit si Tom para pigilan ang kapatid, pero desidido si Hyman. Walang makapagpapabago ng isip niya. Umiyak din si Annie, nagsorry, at sinabing wala siyang magagawa. Wala nang maaasahan si Pangulong Jiang. Nagmakaawa siya sa anak na hayaan siyang manatili. Pero hindi pa rin natinag si Hyman. Gusto ni Tom na pakiusapan ng Madam si Hyman, pero didma siya. Matagal nang wala siyang pagtingin kay Pangulong Jiang. Ayaw niyang makulong ulit sa mental hospital, pero kinuha pa rin siya. Natuwa si Huazu sa away ng pamilyang ito para sa sariling interes. Para mapawalang bisa ang testamento, ginawa niyang baliw ang Pangulo. Sa utos ng ginang, malaking dosis ng matapang na gamot ang idinagdag sa gamot ng Pangulo. Walang nagawa si Pangulong Jiang at nagbayad ng masaklap na halaga para sa kanyang mga kasalanan. Ayaw makasakit ng ginang sa magkabilang panig habang sinusuportahan sina Lucy at Hyman. Nangako rin siyang bibigyan sila ni Hyman ng malaking kasal kapag dumating ang pondo ni Huazu. Pagkatapos, itinuon ni Huazu ang kanyang paghihiganti kay Jack. Inihayag ni Han Minister na undercover pala na ilalabas niya ang ebidensya ng pang-aabuso ni na Jack at ama. Ang lalong nagpahirap sa sitwasyon ni Jack ay darating pa. Inilantad mismo ni Huazu ang relasyon nila ni Annie. Habang nagfi-film si Annie ng patalastas, pinag-usapan ito ng mga staff. Nag-usyoso si Annie at nakita na siya pala ang headline ng balita. Tinanggal si Jack bilang taga-usig dahil sa kanyang hindi angkop na pag-uugali. Napaluha si Senador Bai na iniimbestigahan nang marinig ang balita. Matagal niyang inasahang masira ang anak sa babaeng ito, ngunit hindi ito pinakinggan. Si Senador Bai, na umaasa sa anak na iligtas siya, ay lubos na nawalan ng pag-asa. Si Annie ay nadamay din sa kaguluhan. Ang pelikulang pinagbidahan niya bilang endorser ay sunod-sunod na kinansela. Naghihintay din siya ng malaking kabayaran. Nang makita ni Danny ang balita, napagpasyahan niyang gawa ito ni Huazu. Nang gabing iyon, lihim siyang sumunod. Sinadya ni Huazu na akitin siya para isipin ng publiko na si Danny ang nagkalat ng balita. Lumapit si Han Minister at bumati, ngunit hindi siya kilala ni Danny at wala na si Huazu. Nakita ni Officer Park ang buong eksena ng kanilang pag-uusap. Ang dahilan ng pagtitiis ni Danny kay Huazu ay dahil unti-unti siyang nahulog kay Annie. Ang tulong niya ang nagpagaling sa sakit ng nakababatang kapatid ni Danny. Dahil sa utang na loob o pagmamahal, pinili ni Danny na protektahan si Annie. Nang malaman na inilantad ni Danny ang relasyon nila, nag-alinlangan si Annie kahit sinabi niyang imposible ito. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Sa muling pag-iisip, hindi naman talaga anak ni Danny ang bata. Bilang lalaki, nyurakan ni Jack ang dignidad niya. Kaya naghihiganti siya sa kanila. Muling niyaya ni Jack si Annie na sumama sa kanya. Kahit lumuhod at nagmakaawa siya, tinanggihan pa rin siya. Napuot si Jack sa kanyang puso. Kung hindi niya makukuha si Annie, sisirain na lang niya ito. Nang gabing iyon, tinawag niya si Annie. Sinabing kasama niya ang anak nito. Nag-alala si Annie sa kaligtasan ng kanyang anak. Sa takot, hindi niya naisip suriin kung nasa bahay ba ang anak niya. Tumakbo siya palabas at sumigaw para sa kanyang anak. Narinig ni Danny ang ingay at tumakbo rin palabas. Nawalan ng isip si Jack sa sandaling iyon. Pinaandar niya ang kotse at nagmadaling umarangkada. Sa sandali ng panganib, sumigaw si Huizi. Ingat! Buti na lang, mabilis na hinila ni Danny si Annie. Umalis si Jack at ipinarada ang kotse sa gilid.
Sinisi niya sarili sa kabaliwan, di mabitawan ang babaeng, di siya mahal. Nagalit si Hyman nang malaman na muntik matamaan ang kapatid. Agad niyang inutusan si Officer Park na arestuhin si Jack. Nang may sakuna, sumigaw si Jack na magdedemanda, pero nang malapit mabaon, sobrang natakot siya. Nagmakaawa siya kay Han Minister na patawarin siya dahil magkasama silang lumaki. Nakita ni Hyman si Jack na kawawa at labis siyang nasiyahan. Sa huli, hindi niya pinatay si Jack. Paano tatanggapin ng palaging mayabang na Jack ang kahihiyang ito? Ayaw tanggapin, kaya't hindi na niya pinansin ang kanyang ama. Nakita niya ang lahat ng ebidensya ng lihim na pakikitungo ng ama kay Hyman at nagpa siyang lumaban. Bigla namang nawala ang pangulo ng ospital para sa may sakit sa pag-iisip. Ito'y labis na nagpaalala kay Madam. Lihim palang sinagip siya ni Tom, pero agad ding hinanap ni Huizy. Napabuntong hininga siya dahil may anak pa ring tunay na nagmamalasakit sa pangulo. Mabait na bata si Tom. Ayaw siyang saktan ni Huizy. Basta't sumuko sa pulis si Pangulong Jiang, pakakawalan siya ni Huizy. Pinili ni Pangulong Jiang na sumuko kaysa bumalik sa ospital. Ito na ang huling awa ni Huizy, ngunit sa banta ni Lucy, napilitan ng pulis na sumuko. Sinabi pa rin niya ang resulta ng pagsusuri sa bakas ng daliri. Nang malaman ang tunay na pagkatao ni Huizy, nagulat si Lucy. Kinuha niya ang ebidensya at hinarap si Huizy. Nagkunwang kalmado si Huizy at itinanggi ang lahat. Hindi nag-aksaya ng salita si Lucy at agad pumunta kay Hyman para ilantad si Huizy. Kailangan niyang pigilan si Lucy agad. Kung hindi mawawalang saysay ang kanyang paghihigante. Kaya inilabas ni Huizy ang pekeng dokumento ng mana at sinadyang ipakita kay Madam. Akala ni Madam dumating na ang pera ng mga ampon ni Huizy at lihim siyang natuwa. Nagkunwari si Huizy na di matanggap ang nabasa at bigla siyang nahimatay. Sinabi ng ginang sa anak na bigla na lang nahimatay si Huizy matapos basahin ang liham. Nag-alala si Hyman na baka may mali. Habang papauwi siya para alamin, sakto namang dumating si Lucy. Nagmadali si Hyman umuwi nang hindi na kinausap si Lucy. Pagkagising, nagsinungaling si Huizy na na-freeze muna ang minana niyang pera. Baka raw ilang taon pa bago niya makuha ang mga ito. Nang marinig ito, tumaas ang presyo ng dugo ng ginang. Lalo pang nahirapan tanggapin ni Hyman. Ibinintang niya ang lahat kay Huizy. Lubos itong ikinadismaya ni Hyman. Umiyak at humingi ng tawad si Huizy. Labis siyang nakaramdam ng pagsisisi. Hindi ito matanggap ni Hyman. Balisa siya't malapit nang bumagsak. Hindi alam ng mag-ina ang gagawin. Umiiyak sila habang tahimik si Huizy. Kasalanan nila ang kanilang sitwasyon. Ang tanging lunas ay humingi ng tulong kay Lucy at Pangulong Han. Ngunit tinanggihan ito ni Hyman. Alam niyang nabigla rin si Huizy at nagsisi. Pag may nangyari sa kanya, paano ako mabubuhay? Dismayado ang asawa na iniwan ng anak ang lahat para sa babae. Inalo ni Hyman si Huizy, sinabing hahanap siya ng solusyon. Walang magawa, nag-isip si Officer Park. Kunin ang mga papeles ng mana ni Huizy at mangutang sa mataas na interes sa pribadong kumpanya. Naguguluhan ang kanyang asawa, naka-freeze ang pera ni Huizy, paano magagamit yan bilang collateral? Sabi ni Officer Park, basta lihim lang, ayos ang lahat. Verified sa ibang bansa, kaya't di matuklasan dito, walang problema. Kahit malaki ang risk para sa agarang pera, sinubukan ng asawa. Paalala ni Huizy, di nabalido ang papeles, pero sinisi siya ng asawa, patuloy na pinilit ng asawa, at kukunin niya talaga. At ito ang huling bitag ni Huizy. Kaagad, dumating ang asawa sa kumpanya. Sa hikayat niya, pumayag si Hyman mangutang sa third party, mataas ang interes. Itutulak ng desisyon ni Madam ang anak sa kailaliman, habang ang sitwasyon ni Huizy ay lalong nagiging hindi mawari. Hindi nasabi ni Lucy kay Hemingway ang tunay niyang pagkatao, kaya nagpasya siyang puntahan muna si Jack. Pinigilan siya ni Huizy at inilahad ang totoo tungkol sa nangyari 7 taon na ang nakalipas, ngunit inakala ni Lucy na sinisiraan niya si Hemingway. Iginiit niyang ibunyag sa lahat ang pagkakakilanlan ni Huizy. Nang malaman ito ni Jack, labis siyang nagulat. Hindi siya makapaniwala, ngunit patuloy na sinasabi na dumating si Huizy para maghiganti. Naguluhan si Lucy nang marinig ito. Hindi niya alam ang relasyon ni na Jack at Hemingway, at sinabihan siya ni Jack na umuwi muna. May kinalaman ito sa buhay ng tao. Naghintay si Huizy sa labas. Nakitang pinaalis ni Jack si Lucy. Pagkatapos, pumunta siya sa bahay ni Jack. Hindi na itinago ni Huizy ang kanyang pagkakakilanlan. Binalaan niya si Jack na kung ibubunyag siya, ilalantad niya ang mga krimen. Pumayag si Jack, ngunit may mga kondisyon. Ang una ay magbigay ng ebidensya ng kanyang mga krimen, pangalawa ay ibalik si Annie sa kanya, at pangatlo ay alisin siya sa listahan ng paghihiganti. Pumayag si Huizy sa mga kondisyon para malagpasan ang kasalukuyang problema.
Sinabi rin ni Paul kay Pangulong Han ang tungkol sa pagsubok ni Huizi at nalaman ang ginawa ni na Hemingway at Jack. Nagpasalamat si Pangulong Han na hindi niya hinayaang mapahamak ang anak at nagpa siyang hindi tulungan si Hemingway para sa anak. Ngunit si Hemingway, sa udyok ng kanyang ina, ay ginamit na ang sertipiko ng mana ni Huizi para mangutang sa mga loan shark. Sinabi ni Huizi sa mga nagpautang na naka-freeze ang pondo sa mana, kaya hinanap nila si Hemingway para kunin. Sa ganitong sitwasyon, hindi niya hahayaang saktan ng mga ito si Huizi. Gaya ng inaasahan, ibinalik si Hemingway na puno ng pasa. Sa ngayon, ang tanging paraan para matiyak ang kaligtasan ni Hemingway ay bayaran ng utang. Sa kawalan ng magawa, si Gangi, naisip ni Hemingway si Jack, kaya gusto niyang mangutang ang anak kay Jack. Pero sinubukan siyang banggain ni Jack ilang araw lang ang nakalipas. Sinabi ni Annie na hindi siya aalis kailanman. Wala siyang magawa, kaya kinailangan niyang umalis ng mag-isa. Pumayag agad si Jack, ibinenta ang mga gamit, pero may kondisyon si Annie bilang kapalit. Ang usapan nila ay nadinig ni Huizi. Ayaw niyang bigyan ng pagkakataon si Hemingway, kaya kinausap niya si Jack at binalaan na kung tutulungan niya si Hemingway, ilalantad niya ang mga krimen nito. Kung hindi mamatay si Hemingway, siya ang mamamatay. Wala nang choice si Jack kundi sumunod sa gusto ni Huizi. Pagkakita sa cellphone ni Jack, natuwa ang asawa. Akala niya handa na ang pera at nahihiya si Jack. Kahit gusto na ni Annie umalis, di na niya matutupad ang pangako. Kinuha ni Pangulong Han ang kumpanya ni Hemingway. Tinanggal niya mismo si Pangulong Hemingway sa pwesto. Wala na si Hemingway, pero nagpapasalamat siya na kasama si Huizi. Si Huizi, para gumawa ng gulo kina Danny at Annie, hiniling sa tiyahin na ilabas ang anak bukas. Sa wakas, nakilala na ni Danny ang kanyang tunay na anak. Kahit tinawag siyang tiyuhin, masaya na si Danny. Lubos siyang nagpapasalamat kay Huizi sa pagpapakita ng anak niya. Nasaksihan ni Annie ang tagpong ito. Mukhang alam na niya kung sino talaga si Huizi. Nang makumpirma kay Jack, hindi maiwasang matakot si Annie. Labis na naguguluhan si Lucy sa mga oras na iyon. Di niya alam kung sasabihin kay Hemingway ang tungkol kay Huizi. Paano kung maghiganti si Hemingway? Matapos mag-alinlangan, sinabi ni Lucy kay Hemingway ang totoo. Kahit harap-harapan na, ayaw pa ring maniwala si Hemingway. Sinabihan siya ni Lucy na magising sa katotohanan. Umamin si Huizi at ikinuwento ang nangyari sa villa 7 taon na ang nakalipas. Pauwi, tila wala ng pag-asa si Hemingway. Sana hindi totoo ang lahat ng ito, ang hiling niya. Pagdating sa bahay, galit na hinarap niya si Huizi. Tinanong niya kung naghihiganti ba ito. Bakit hindi siya pinatay ng may pagkakataon? At bakit buntis ito sa anak nila? Gusto lang ni Huizi na magdusa siya, sirain ang kumpanya at pamilya. Mas masakit ito kaysa sa pagpatay sa kanya. Lumapit si Hemingway kay Huizi. Akala niya may gagawin siyang masama, pero nahulog siya sa pag-ibig. Kahit masaktan ng todo, ayaw niyang saktan si Huizi. Nalungkot si Hemingway at hindi niya ito matiis. Naglakad sa ilog, iniisip ang nangyari 7 taon na ang nakalipas. Sa sandaling iyon, napuno siya ng kalungkutan. Tinanggal niya ang singsing ni Huizi at itinapon sa ilog kung sana maitapon din niya ang pag-ibig kay Huizi. Bakit niya ginawa ang sarili na malungkot? Hindi piniling umalis ni Huazu. Handa na siyang mamatay ng magkasama. Ngunit, inihayag ni Jack ang pagkakakilanlan ni Madam Huazu. Agad na namutla si Madam sa takot. Sa pag-iisip sa mga nangyari sa pamilya, hindi niya maiwasang matakot. Kinabukasan, hiningi ni Hyman na ipagpalit ang 15% ng share sa sangay. Tinanong ni Pangulong John si Paul para sa opinyon. Tumanggi si Paul dahil ang grupo ay itinatag ng kanyang ama. Inutusan ni Pangulong John ang ama niya para maagaw ang kontrol. Nang mamuno si Paul, siniyasat ang lahat ng bagay. Nawalan ng pag-asa si Hyman nang tumanggi si John sa shares. Lubos na nagpanik ang asawa, hindi magtatagal ay mamumuhay sila sa kalye. Lumuhod si Hyman kay Huazu, humihingi ng tawad sa mga pagkakamali. Inamin ni Hyman ang kanyang nakaraan at hindi mapagmahal si Huazu. Hindi lang niya matanggap na mahal niya ang kanyang kaaway. Ang galit sa puso niya ay nagpatigas pa rin sa kanyang damdamin. Naintindihan ni Hyman na lahat ay plano ni Huazu at alam na ni Danny ang tunay niyang pagkatao. Naniwala siya na magkasabwat ang dalawa para maghiganti sa kanya. Labis na nasaktan si Annie sa panlilinlang ng lalaking minamahal niya. Pagod na siya sa buhay niya ngayon at nawalan ng pag-asa sa kinabukasan. Mabuti na lang, nahanap siya ni Danny sa tamang oras at nailigtas si Annie. Sa mga sandaling iyon, napahalagahan niya ang tunay na puso ni Danny. Nangako rin si Danny na aalagaan siya at hindi siya iiwan kailanman. Maya-maya, hinanap ni Danny si Huazu at tinanong kung hanggang saan ang paghihiganti niya.
Tinanong niya kung hindi niya mapapatawad ang sarili sa pag-iwan sa kanya. Hindi nagalit si Huazu sa nangyari kina Danny at Annie. Ito na ang pinakamabuting parusa. Lumapit ang babae para tanungin si Huazu. Gusto mo ba talagang ilagay si Hyman sa panganib? Siya ang ama ng 2 mong anak. Binalaan siya ni Huazu na huwag mangarap. Paano siya magkakaanak sa kanyang kaaway? Akala ng babae ay gusto niyang ipalaglag ang sanggol. Hinimok niya itong kumalma. Itinaboy siya ni Huazu at hiningi ang kabayaran sa kanilang ginawa. Hinabol siya ng babae, lumuhod, at nagmakaawa para kay Hyman. Sinabi ni Huazu na itigil ang pag-iyak ng walang kwenta. Alam niyang hindi tapat na magsisisi ang babae. Pagkasabi nito, tumalikod siya at umalis. Nakipagkita si Huazu sa taga-usig at ibinigay ang ebidensya laban sa kanila. Ang taga-usig ay matalik na kaibigan ng ama ni Paul. Naawa rin siya sa pinagdaanan ni Huazu. Nagpasya siyang kasuhan sina Jack at Hyman ng pagpatay. Pumunta muna si Officer Park sa bahay ni Jack para mag-ingat. Gusto niyang malaman ang ebidensya ni Jack, pero sinalakay siya nito. Sinaksak si Officer Park at namatay sa kamay ni Jack. Nagtago si Hyman sa bahay ni Lucy para iwasan ang pag-aresto. Sinampal ni Pangulong Jan si Hyman at galit na pinagalitan siya. Pinagbawalan niya ang anak na makipag-ugnayan sa kriminal. Binigay ni Lucy kay Hyman ang credit cards at pera bilang alaala. Gusto ni Hyman ng sagot, kaya umuwi siya kahit wanted. Nag-alala ang ina. Nagbenta ng alahas ang ina para tumakas. Gusto ni Hyman makita si Huazu. Pumunta siya sa silid, nakita si Huazu nag-iimpake at nagtanong. Sinabi ni Huazu na huwag nang magtanong pa. Tapos na raw ang relasyon nila. Ayaw tanggapin ni Hyman ang katotohanan ito. Simula ng kasal, hindi sila nagkasama sa isang kwarto. Ang inaasahang anak ni Hyman ay sinturon lang pala ng tiyan na hinubad ng asawa. Ang mga salita ni Huazu ay tumimos sa kanyang puso. Tanong ni Hyman, bakit ka ganyan kalupit? Hindi ba masakit? Tanggap niya na di siya mahal at naghihiganti si Huazu, pero di niya matanggap ang panlilinlang tungkol sa bata. Tahimik lang na tumulo ang luha ni Huazu nang walang paglaban. Kahit ginamit ni Hyman ang buong lakas para sakalin siya, hindi lumaban si Huazu, kaya binitawan siya ni Hyman. Simula nang mag-asawa sila, malaki na ang nagbago kay Hyman. Gusto niya lang maging mabuting asawa at pasayahin si Huazu. Dasal niya na makalimot si Huazu sa galit at matigil ang trahedya. Umaasa siyang mabuhay ito ng maayos, ituring lang bangungot ang nangyari. Malamig ang tingin ni Huazu sa kanya. Wala nang inaasahan si Hyman. Tumalikod siya at umalis ng bigo. Nasasaktan siya, pero kahit anong sisi sa sarili, hindi na niya kayang balikan. Ang gabing iyon, 8 taon na ang nakalipas. Nalungkot din si Huizi. Malinaw sa kanya ang debosyon ni Heman at naantig siya, ngunit ang puot sa puso ay pumipigil sa kanya. Nagtungo si Heman sa lugar kung saan nagsimula ang trahedya. Ang mga eksena ng 8 taon na ang nakalipas ay sumagi sa kanyang isipan. Hindi niya alam paano humingi ng tawad kay Huizi o bumawi sa mga kasalanang nagawa noong bata pa. Samantala, dumating dito si Huizi kasama ang kanyang asawa. Hindi alam ni Jack na sumunod sa kanila na sinadyang akitin siya rito. Ipinaalam ni Huizi sa taga-usig na pumunta sa villa para arestuhin sina Heman at Jack. Sa hindi inaasahan, pagkababa ng telepono ay dumating si Jack. Kinutya ni Huizi si Heman, dating may magandang kinabukasan sa pagkahulog sa ganitong kalagayan. Ang amay nakakulong, iniwan ng kasintahan, at siya mismo'y makukulong na rin. Sinabi ni Jack na dahil sa kanya kaya siya nakarating sa puntong ito. Galit na galit si Jack at hindi niya pinabayaan si Huizi. Sa katunayan, patay na si Huizi. Sa pagkakataong ito, tiyak na mawawala siya ng tuluyan. Unti-unting lumapit si Jack kay Huizi. Sa kawalan ng pag-asa, hinampas ni Huizi si Jack sa ulo gamit ang kanyang bag. Hinabol pa rin ni Jack si Huizi at nahuli siya sa pasilyo. Sa itaas, kausap ni Heman ang kanyang ina sa telepono. Bigla niyang narinig ang sigaw ni Huizi. Nagmadali siyang pumunta at nakita ang nangyayari. Tumakbo si Heman para pigilan sila. Habang nagbubuno sila, aksidenteng naitulak ni Heman si Jack sa pasilyo. Noon, tila nakita ni Jack ang ama ni Huizi na naparusahan din ng ganon. Hanggang huli, iniisip ni Jack si Annie na di nakaranas ng pag-ibig. Ito ang magiging pagsisisi niya hanggang sa huli. Parang magkapatid ang dalawa. Kahit nag-aaway sila, hindi naman sila nagkakagalit talaga. Ano kaya ang nararamdaman ni Huizi ngayon? Matapos paalisin si Jack, lumapit si Heman kay Huizi. Walang sinabi, pero nag-iwan siya ng sulat. Pagkatapos, mag-isang umakyat siya sa itaas. Puno ng pagsisisi ang liham para kay Huizi. Nagsimula ito 8 taon na ang nakalipas sa villa. Noon, sina Heman at Jack ay mga batang hindi pa husto. Lasing si Heman, nakita si Huizi at nagkaroon ng masamang isip. Sinaktan din ni Jack ang ama ni Huizi. Umaasa si Heman na panaginip lang, pero wala nang mababago. Sa huli, pinatawad siya ni Huizi, pero hindi ang sarili.
Habang bumabagsak ang mga kaaway, sumakit kaya ang puso ni Huizi? Hindi matanggap ng dalaga ang pangyayaring iyon. Mabubuhay siya sa walang katapusang pagdurusa, komedya ng paghihiganti na pumupuna sa kalikasan ng tao. Kung lahat ay mabait, gagawin kaya ni Huizi ang karumal-dumal? May ganti ang mabutit masama, pero kailan matatapos ang siklo? Sa daan ng paghihiganti, nawala niya ang kanyang sarili. Para labanan ng Diablo, siya mismo ang naging Diablo. Salamat sa inyong lahat sa suporta at pagsama.